Mula nang mamatay ang mga magulang ni Baste, dinanas na niya ang kalupitan sa poder ng kanyang tiyo Erning. Walang araw na hindi siya nito sinasaktan. Palagi siyang umiiyak kahit na ubus na ang kanyang luha. Dahil sa kalupitan ng kanyang tiyuhin, naisipan na niyang manirahan sa kagubatan. Doon na sana niya papangaraping mabuhay na mapayapa. Pero isang gabi, natuklasan niya ang isang malagim na lihim. Isang grupo ng kalalakihan ang nakita niyang maiginapos na matanda sa katawan ng puno. Ang matandang yun pala ay isang aswang. Kinain na matanda ang kalalakihan. Pagkatapos noon, siya naman ang pinagtangkaang patayin. Wala na siyang tatakbuhan ng mga sandaling yon. Tanggap na lang din niya ang kapalaran niya. Pero sa isang iglap lang, isang tipak ng bato ang bigla na lang bumagsak sa kinatatayuan ng aswang. Nabali ang leeg na matanda at saka namatay. Sa lakas ng impact, nawalan ng malay ang bata. Paggising niya, nakita niya ang bato na halos kasing laki na lang ng pisong kalabaw. Kalaunan ay matutuklasan niya na ang bato palang yun ay isang natunaw na bulalakaw. Ang mutya na siyang magagamit niya upang ipagtanggol ang buong baryo mula sa banta ng mga aswang. Magagawa nga kaya ni Baste ang tungkulin na ibinigay sa kanya ng kalikasan? Matalo niya kaya ang mga kampo ng kadiliman gayong isa lamang siyang 10 taong gulang na bata? Muli, ang mga kasagutan ay aabangan natin sa ating channel. Dito lang sa Mga Kwento ni Kabanong. Pasa, sugat at bukol. Ito ang unang makikita sa murang katawan ng batang si Baste. Suking-suki na ang bata, pero hindi sa tindahan, kundi sa mabigat na kamay ng kanyang tiyo Erning. Mula nang mapunta siya sa poder na matandang lalaki, walang araw na hindi siya nasasaktan. Bukod sa inaalila siya nito, nalalamog din ang katawan niya sa bawat suntok, sipa at sa bunot ni Mang Erning. Hindi alam ni Baste kung ano ba talaga ang kasalanan niya sa kanyang tiyo. Nung una naman kasi ay mabait ito sa kanya. Pero isa lamang palang pakitang tao ang bungad nito sa kanya. Dahil nang tumagal na rin siya rito, naranasan niya ang pagsilip sa impyerno. Iyo, tama na po. Ang sakit na po ng katawan ko. Anong tama na? Kulang na kulang pa yan kumpara sa kahihiyan na binigay mo sa akin kanina. Di ba sinabihan na kita? Wag na wag kang hihingi ng pera sa akin kahit na kailan. Kasi hindi naman kita anak. Pero anong ginawa mo? Humingi ka pa rin kahit na nasa sugalan ako. Yan! Natalo tuloy ako! Kasalanan mo eh! Iyo, wala naman po akong kasalanan kung hindi maganda ang barahan ninyo. Kasalanan po yun nagbabalasa. Abag sumasagot ka ba talaga ha? Aray ko po! Tama na po! Ang kapal ng mukha mong sumagot-sagot sa akin. Ako nagpapalamon sa iyo sa bahay na ito. Kaya wala kang ibang gagawin kundi ang sumunod sa akin at pagsilbihan ako. Kung wala ko, baka nagpapalaboy-laboy ka na lang sa lansangan. Tama na po. Pakiusap po. Sana, pinabayaan na lang kitang mamatay sa gutom sa kalsada. Kasi wala ka rin namang kwente. Hindi kita mapakinabangan. Alam ko na. May naisip na ako para magkaroon ka ng silbi. Iyo, tama na po. Pagod na po ang katawan ko. Wala kang karabatang mapagod. Nabubuhay ka lang sa ngayon para manilbihan sa akin. Tumayo ka dyan. Pumunta ka sa bayan. Pamayang hapon mamalimos ka doon. Oo. Bingi ka ba? O tanga ka lang talaga? Ang sabi ko, manlimos ka sa bayan para may maiuwi ka naman pera sa akin. Palagi na lang ako nagpapalamon sa'yo. Abay, palabunin mo naman ako. Visit ka. Pero ang sabi po sa akin ni Papa noon, hindi raw po maganda ang panlilimos. Nasan ba ang papa mo? Patay na, di ba? Sinong nasa harapan mo ngayon? Di ba ako? Kaya ako ang masusunod ngayon at hindi ang tatay mong patay na dahil sa katangahan niya. Ha? Aray ko po! Bilisan mo! Sipahin kita dyan eh. Saan niyo po ko dadalhin? Anong saan dadalhin? Diyan ka sa bakuran.
Iligid mo ang sarili mo sa lupa para magmukha kang marumi. Kailangan mong magmukhang kawawa para makapanlimos ka. Ayoko pang manahimik ka! Manlilimos ka! Yun ang magiging trabaho mo! Kapag wala kang naiuwing pera, ha? Malilintikan ka sa akin. Naintindihan mo ba ako? Sinipa pa na matandang lalaki ang balde sa gilid na tumama naman sa likuran ng bata. Pero hindi na yun maramdaman pa ni Baste. Manid na kasi ang ilang parte ng kanyang katawan. Wala nang nagawa pa ang batang si Baste kundi ang maiyak na lamang. Nanginginig ang kanyang tuhod nang tumayo siya. Masakit din ang kanyang puwet nang umupo siya sa hagdanan. Napatingin na lamang ang batang si Baste sa kalangitan. Noong umagang yon, naihiling na lamang niya sa Panginoon na sana bigyan siya ng bagong pag-asa. Mabilis na lumipas ang mga oras. Kahit na ayaw ni Baste ang gagawin niya, wala siyang pagpipilian. Palalayasin at sasaktan na naman siya ni Mang Erning kapag hindi niya ito sinunod. Marumi ang damit ng bata nang umalis na ito ng baryo. Nakisakay na lamang siya sa inuutong driver ng tricycle. Pagdating niya sa bayan, sinimulan na niya ang panlilimos. Pero mag-iisang oras na ay wala man lang nagbibigay sa kanya. Napaupo na lamang siya sa bangketa. Napatingala siya nang marinig ang pamilyar na tinig ng lalaki. Si Tommy, ang kanyang guro noong nag-aaral pa siya. "Oh, Baste, ano ginagawa mo rito sa bayan? At bakit may mga pasa at sugat ang katawan mo? Ano nangyari? Sinong gumawa sa iyo niyan?" Oh, wala po ito. May mga nakaaway po kasi ako nung nakaraan habang nandilimos po ako. Ano? Nanglilimos ka? Kaya hindi ka na pumapasok kasi yan ang ginagawa mo? Opo, wala na po kasi sila mama at papa nung nakaraang taon pa. Wala na po akong aasahan kundi ang sarili ko lang. Kaya kailangan ko pong mamalimos. Baste, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sino nanakit sa'yo? At sino nag-utos sa'yong gawin ang panlilimos na ito? Wala po. Sariling desisyon ko po ito, Teacher Tommy. Baste, alam mo na masama ang pagsisinungaling, di ba? Nakikita ka ng Diyos. Di ko na po alam kung anong masama at kung ano po ang mabuti. Sa mundong ito, parang normal na lang po ang lahat, lalo na po ang masasama. At kung nakikita po ko ng Panginoon, bakit niyo po ko inahayaang makaranas ng mga ganito? Hindi naman po ako masamang tao May kung anong kumirot sa puso ni Tommy. Hindi niya inakala na ganito na ang pananalita at takbo ng utak ni Baste. Para sa guro, isa lamang itong indikasyon na ang mga sinasabi ng bata ay hinuhugot nito sa mga naging karanasan nito. Baste, nakikita ng Diyos ang paghihirap mo. Hindi siya natutulog. Pero lahat ng ito ay may dahilan. Ibinigay niya sa iyo ang pagsubok na ito dahil alam niyang kaya mo itong lagpasan. Teacher Tommy, sinasabi niya po bang sinusubok niya ang katatagan ko kahit na bata pa lamang ako? Ayos lang po ba yun? Kahit na halos mamatay na po ako sa hirap? Hindi pa po ba sapat ang mga nararanasan ko para itigil na niya yung pagsubok po na ito? Ano po bang kailangan ko pa pong gawin para mapatunayan po sa kanya na matatag po ako? Sa puntong ito, hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Tommy. Ramdam niya ang hinanakit ng bata. Kaya alam niyang hindi ito ang tamang panahon para ipaliwanag kay Baste ang mga bagay-bagay. Ginalang na lamang niya ang pananaw ng bata at iniba na lang ang usapan. Baste, gusto mo bang kumain na muna? Naku, wala po akong pera, teacher Isa pa, kailangan ko pong malimos para may maiuwi akong pera. Kapag wala akong nalimos, wala po akong kakainin kinabukasan. O sige na, ako nang bahala sa kakainin mo ngayon. At ako na rin ang bahala sa kailangan mo. Talaga po? Oo naman Mabuti ka naman bata Pero nakakahiya po. Hindi naman po tayo makaano-ano
Dati kitang estudyante at lahat ng naging estudyante ko, anak na ang turing ko sa kanila. Masayang sumama si Baste sa kanyang dating guro. Tumungo sila sa isang kainan. Gutom na gutom ang batang si Baste. Kung kumain ito ay parang mauubusan. Sobrang bilis. Halatang halata na ilang araw na itong hindi nakakakain na matino. Oo, dahan-dahan lang. Walang aagaw sa'yo ng pagkain mo. Dahan-dahan lang baka mabulunan ka. Teacher, maraming salamat po. Ngayon lang po ako nakakain ng itlog, hotdog at manok. Sarap! Ngayon ka lang nakakain yan? Bakit? Wala bang ganyan sa inyo? Teacher naman nanlilimos nga po ako. Ibig sabihin, hindi ko po kaya makabili ng mga ganito. Pasensya na. Oo nga pala. Pero sige, kumain ka lang. Kung gusto mo, order pa ako. Busog na busog ang batang si Baste ng mga sandaling yon. Matapos nilang kumain, binigyan pa siya ng 200 piso ni Tommy. Kung si Basti lang ang masusunod, hindi na niya yun tatanggapin. Marunong din naman kasing mahiya ang bata. Ang kaso nga lang, naalala niya ang kanyang tiyuhin dahil tsak na malalagot na naman siya kapag umuwi siyang walang dalang pera. Naku, maraming salamat po, Teacher Tommy. Napakabuti niyo pong tao. Sana marami pa po kayong matulungan na gaya ko, no? Ano ka ba? Wala yung Baste. Basta kapag kailangan mo ko, dito ka lang pumunta ha. Abangan mo na lang ako sa parehong oras. O kaya pwede ka nga rin tumira sa bahay. Ako lang naman mag-isa ron. Ay, hindi po pwede. Basta po, maraming salamat po talaga. Kumaway na ang bata habang naglalakad palayo. Nang may mapadaan na tricycle ay agad na rin itong sumakay. Naisalba ni Baste ang gabing yon sa tulong ng kanyang dating guro. May naibigay siyang pera kay Mang Erning. Hindi naman mawala-wala ang ngiti sa mukha ng sugarol na tiyuhin. Ayos ka rin pala ano? Sa unang beses, 200 piso kagad. Akala ko pati sa ganito tatanga-tanga ka pa rin Hoy, gawin mo ito palagi ha, para matuwa naman ako sa'yo. Tiyo, pwede po ba akong bumawas ng 50 dyan? Abay, siraulo ka ba? Malamang hindi. Ibang pupusoy ko to, babawasan mo pa. Ako naman po nanlimos po niyan, Tiyo Ba't sinusumbatan mo ba ako? Lumapit ang matandang lalaki at piningot ang tenga ng bata. Padabog nitong tinulak sa upuan si Baste at saka nagmura. Hoy, tigilan mo ako, visit ka ha. Good mood ako ngayon, wag mo sirain. Agad na ring lumabas ng bahay si Mang Erning. Natulala na lamang sa gilid ng bata. Nagsisisi siya na binigay niya ang lahat ng perang tinanggap niya kay Mang Tommy. Kaya naman, tinatak na niya sa isipan niya na sa susunod, babawasan na niya ang pera bago niya ito ibigay sa matandang lalaki. Oh, bakit kasi ayaw mo lang sumama sa akin? Kasi naman, ayaw mo pang sumama sa akin. Bagyang nagulat si Baste nang marinig ang malaking boses na yon sa labas ng bintana. Napatayo ang bata at saka napahawak sa dibdib. Ginulat mo naman ako, Kuya Waldo. Wala ka na mapapala rito kay Tiyo Erning. Sasaktan ka lang yan lagi. Tingnan mo ko, wala nang lumaban ako sa kanya at umalis ako dito. Aba, naging matino buhay ko. Malalagot kasi ako kapag sinunod ko yung sinasabi mo Nalalagot ka rin naman kahit si Tiyo ang sundin mo Anong pagkakaiba nun? Basta, natatakot ako. Baka kung anong gawin niya sa akin. Ganyan din ang nararamdaman ko nung nandito pa ako sa kanya. Pero nung malaman kong kaya ko palang tumakas dito, gumaan ang pakiramdam ko Sumama ka lang sa akin, sa grupo namin. Hindi ka masasaktan. Marami pa kaming pagkain. Ano bang grupo yan, Kuya Waldo? Baka mamaya masasamang grupo yan Anong masasama? Hindi kami masasama, no? Sa katunayan,
Kami pa nga magiging tagapagligtas ng baryo natin kapag nagkataon eh. Ha? Tagapagligtas? Alam mo ba kung bakit? Kasi ang grupo ang lalaban sa mga masasamang elemento gaya na lang ng aswang. Ang sabi kasi sa amin ng lola ng isa naming kasama, totoo mga aswang at nalalapit na raw ang pagbabalik nila. Kaya naman, gumawa na kami ng grupo. Ang samahan na pupuksa sa masasamang elemento ng mundo. Halika na, sumama ka na sa amin. Akong bahala sa'yo. May nakita na ba kayong aswang, kuya? Ha? Wala pa. Saka na po ako sasali kapag napatunayan na pong totoo ang mga aswang. Totoo nga mga aswang. Ang kulit mo. Basta, totoo. Kapag po ba sinabi kong totoong may kotseng lumilipad, maniniwala ka po ba? Malamang hindi. Wala naman ako nakikita ang ganun eh. Yun po ang dahilan kung bakit hindi po ako agad maniniwala. Aba, matalino kang bata ka ha. Pwede ka talaga sabin eh. Kuya Waldo, may pera ka dyan? Pwede ba ako makautang? Pambira, kabata-bata mo pa. Paano mo naman ako babayaran? Nanlilimos po ako sa bayan. Babayaran na lang kita kapag nakarami ako. Ano? Nanlilimos ka? Pinagagawa sa akin yun ni Tiyo eh. May siraulo pala talaga yung tiyo mo eh no? Nung ako naman, hindi ko naman niyang ginagawa. Ano, papautangin mo ba ako o hindi? May 50 pa ako dito. Ibibili ko ng pagkain. Huwag ka dito sa bahay kakain, baka makita ka pa ng tiyo nating tarantado. Masama ang kalooban ni Baste sa mga sandaling yon. Kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam niya dahil mabuti rin sa kanya si Waldo. Ang lalaking si Waldo ay dati ring utusan ni Mang Erning. Pero matagal na itong nakaalis. Kaya naman ganito na lang ang pag-aalala ni Waldo sa bata, kaya lagi niyang dinadalaw si Baste. Ganun pa man, wala pa rin itong kakayahan na makuha si Baste sa pangangalaga ni Mang Erning. Nang mamatay kasi ang mga magulang ni Baste, si Mang Erning na ang nakasulat na guardian ng bata. Palihim na lumabas ng bahay ang bata. Malayo pa ang bilihan ng kanin at ulam, kaya nilakad niya yon hanggang dulo. Wala nang gaanong tao sa parting yon kapag gabi. Makikita na lang ng tao ay nasa loob ng bahay o kaya naman ng tindahan. Agad siyang kumain nang makita na ang karinderya. Pero hindi pa man siya natatapos, isang malaking kamay na ang dumakma sa maliit niyang balikat. Paglingon niya, galit na galit ang mukha ni Mang Erning. Mukhang talo na naman yun sa sugal at siya ang pagbubuntunan. Lagya ka! 200 lang binigay mo sa akin tapos kakain ka rito? Mami ka nga! Hindi lahat binigay mo na! Kumupit ka na! Napapatingin na lang sa kanila ang ibang nasa karinderya. Pero wala ni isa sa mga yon ang nagtangkang umawat. Kilala kasi nila si Mang Erning bilang isang siraulo at basagulero. Hindi ko naman po ito kinupit eh. Binigay po sa akin to ni Kuya Waldo. Walang kwentang taong yon. Kaya paano kanya mabibigyan ng pera? Siraulo ka ba? Ako ba talagang lokohin mo? Halika! Hinawakan na siya ni Mang Erning sa kwelyo at kinaladkad. Dinala siya nito sa bahay. Muli, naranasan na naman ni Baste ang masaklap na parte ng kanyang buhay. Nabugbog na naman siya na matanda. Habang binubugbog siya, merong tumawag kay Mang Erning. Sandaling natigil ang pananakit dahil may kinausap sa bakuran nila ang kanyang tiyuhin. Sinamantala na niya ang pagkakataon. Nakita niya ang bintana na patungo sa gilid ng bahay nila. Habang nakikipag-usap pa si Mang Erning, wala siyang sinayang na pagkakataon. Tumalon na agad siya sa bintana. Iika-ika siyang tumakbo. Pinasok niya ang halamanan at nakarating siya sa masukal na kagubatan. Tila sumasabay din ang panahon sa kanyang pag-iyak sa mga sandaling yon. Bumuhos ang malakas na ulan. Pero tila hinugasan lang ng kalikasan ang nakakaawang katawan ng bata. Dahil 5 minuto lang ay tumigil na rin yon. Malakas na hangin na lamang ang namamayani sa kagubatan.
Diyos ko, kung talaga nakikita mo po ako, nagmamakawa po ko sa inyo. Kunin niyo na po ako. Hindi ko na po kaya eh. Makailang ulit pang natutumba sa putikan ng bata. Pero hindi niya alam kung bakit pinipili pa rin niyang bumangon. Maya-maya pa, napatigil siya sa paglalakad nang biglang makarinig siya ng malalakas na boses. Ano ka ngayon, Mang Dodong? Sinabi ko naman sa iyo eh, wag na wag mong kakantin ng nanay ko. Kasi kayang-kaya kitang patayin ngayon. Hinanap ni Baste kung saan nagmumula ang tinig na yon. Nakita na lamang niya ang grupo ng kalalakihan. May dala-dala mga flashlight ang mga yon na tinututok naman sa mukha na matandang nakagapo sa puno. Kinabahan ng bata. Pakiramdam niya, makakasaksi siya ng isang krimen. Kita niya kasing may mga hawak na mahahabang patalim ang mga lalaki. Tudasin na yan! Nang makapagpahinga na siya! Tatagay na sana ng isang lalaki matanda, pero bigla na lamang yung umangil. Sa isang iglap, nakawala sa pagkakatali ang bihag nila. Malakas ito kaya nagawa nitong habultin ng isa sa mga lalaki para sakmalin. Hindi pa nakontento ang matanda. Sinakbal ulit nito ang isa pa hanggang sa isa na lamang ang natira. Wisit ka! Anong klaseng tao ka? Tinaga ng binata ang aswang pero nakailag lang ito. Hahabulin na sana ng matandang aswang ang lalaking yon pero bigla na lamang sininok si Baste. Narinig siya ng aswang na agad din namang lumingon sa kanya. Dahil dito, dumaloy na ang kaba sa sistema ng bata. Sa sobrang takot, naihin na rin siya sa salawal. Hindi niya alam ang gagawin niya. Pakiramdam ng bata, yun na ang huling sandali niya sa mundo. Hindi siya makapagsalita. Hindi rin siya makagalaw. Pinagmamasdan lang niya ang marahang paglapit sa kanya ng matandang aswang. Hanggang sa bigla na lamang itong lumundag sa harapan niya. Akmang sasakbalin na siya nito, nang bigla na lamang may bumagsak na bato sa kinatatayuan nilang dalawa. Tinamaan ng aswang at nabali ang leeg nito. Gumawa naman ng malakas na impak ang pagbagsak ng batong yon sa lupa. Dahilan para maging si Baste ay maapektuhan. Pansamantalang nabingi ang bata. Umikot na rin ang paningin niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pero nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya na naglalaro sa buo niyang katawan. Bumagsak siya sa lupa. Nangisay-ngisay kaunti. Hanggang sa hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nawala na siya ng malay. Nang magising ang batang si Baste, ay nakakaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang bumangon, pero nahihilo siya. Natumba lang siya ulit. Napatingin siya sa gilid kung saan naroon ang misteryosong bato na umuusok-usok pa. Kahit nahihirapan siyang kumilos, marahan niyang hinawakan ng bato. Nagtataka ang bata dahil hindi siya napapaso sa bato. Pero ilang sandali lang, bigla na lamang may kung anong kuryente ang dumaloy sa buo niyang katawan. Nangisay-ngisay ang bata. Tumagal yun ng halos 2 minuto. Nang maging kalmado na ang bata, muli niyang tiningnan ang bato na hawak-hawak niya. Anong nangyayari sa akin? Ano itong nararamdaman ko sa katawan ko? Pinakiramdaman ni Baste ang kanyang sarili. Nang matansya niyang kaya na niyang kumilos, marahan siyang bumangon ulit. Sa pagkakataong ito, tila ba ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam. Hawak-hawak niya pa rin ang bato sa palad niya. Noong mga sandaling yon, saka lamang niya napagtanto kung ano ang hawak-hawak niya. Hindi kaya ito'y parte ng bulalakaw? Bago pa may makakita sa kanya roon, nagmamadali na siyang tumakbo. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Para siyang muling nabuhayan. Para siyang isinilang uli. Nang makalabas na siya ng kalsada, nang matamaan na ng direktang liwanag ang kanyang buong katawan,
mas lalong nagtaka si Baste. Nawala na ang mga galos niya sa katawan. Wala na ang mga sugat, mga bukol at pasa. Ha? Gumaling na ako kaagad? Wala na masakit sa akin? Ala, baka patay na ako. Teka, kailangan ko malaman kung patay na ba ako o hindi. Ay, ayun, si Kuya Waldo. Tama, susuntukin ko siya. Kapag tumagos ako, ibig sabihin patay na ako. Kapag hindi, ibig sabihin buhay pa ako. Nagmamadaling nilapitan ni Baste ang binatang si Waldo na abalang bumibili sa tindahan. Sinuntok niya ang binata sa puwet. Napari naman ito sa kanya. Aray! Wisit! Ano bang ginagawa mo, Baste? Tapos kitang bigyan ng 50, ito'y susukli mo. Eh, sorry, nasaktan po kayo. Malamang! Sinuntok mo pet ko tapos magtatanong ka kung nasaktan ako. Anong gusto mo? Umungol ako sa sarap? Ibig sabihin hindi pa ako patay. Pinagsasabi mong bata ka. Hinila ni Baste ang pinsan niyang si Waldo. Dinala niya ito sa walang masyadong tao na makakakita sa kanila. Uy, ano bang problema mo? Yung sukli ko hindi ko tuloy nakuha. May sasabihin ako sa iyo, Kuya Waldo. Importante pa sa sukli mo. Eh ano nga yun? May nakita kasi akong aswang kanina eh. Ha? Sigurado ka ba? Opo. Gusto mo ituro ko sa iyo kung nasaan eh. O sige, dali mo ako ron, bilis. Walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Kahit medyo maputik, ay mabilis silang nagtungo sa pinangyarihan. Hindi makapaniwala si Waldo sa kanilang inabutan. Naroon pa rin kasi ang bangkay ng matandang aswang. Kanina habang nandito ako sa gubat, nakita kong tinali siya ng mga kalalakihan. Tapos bigla na lang siyang nakawala. Nilapan niya po yung mga kalalakihan, Kuya Waldo. Pero yung isa lang ang nakaligtas. Nakita ko ng aswang kanina. Kakainin na niya sana nga ako eh. Pero ano? Pero biglang may bumagsak na bato. Isang bato na kasing laki lang ng pisong kalabaw. Medyo malapad siyang bato at nakita ko siya. Umuusok siya. Tumama ang bato sa aswang at nabali ang leg niya. Kaya yan, namatay siya. Teka, sinasabi mo bang may bumato sa aswang na yan? Hindi. Malakas ang kutob ko na tumama sa kanya ang tipak ng bulalakaw. Ha? Uy, lakas ng imahinasyon mo ha? Hindi ako gumagawa ng kwento. Tingnan mo yung lupa. Nang ibaba ni Waldo ang tingin sa lupa, ay nakita niyang tila pahukay ang kinatatayuan nila. At ito yung bato na sinasabi ko. Oh. Kanina umuusok siya. Ngayon hindi na. Nang hawakan ko siya, may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano pero hindi naman siya nakakasama sa akin. Tiningnan ni Waldo ang bato. Ngayon lamang nakakita ng ganoong klaseng bato ang lalaki. Hindi ito makapaniwala. Alam niya kasi kung ano yun. Nanlalaki ang mga mata niyang hinawakan sa balikat ang kanyang pinsang bata. Bakit, Kuya Waldo? Mayaman na ba tayo? Si Raulo, hindi to tungkol sa yaman. Baste, ikaw ang kauna-unahang nilalang na nagkaroon ng mutya. Mutya ng bulalakaw. Ha? Mutya ng bulalakaw? Oo, ang mutya ay nagtataglay ng kapangyarihan. At kung sino lang ang nilapitan ng mutya, tanging siya lang ang makakagamit nito. Basta, sabi mo sa akin, wala ka bang nararamdaman ngayon sa katawan mo? Meron po. Parang ang gaan-gaan po ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko kapag tumakbo ko mabilis. Baste, ikaw na talagang tagapangalaga ng mutya ng bulalakaw. Huwag ka na munang maingay ha. Dapat tayong dalawa lang nakakaalam ng tungkol dito. Hanggat hindi natin alam kung ano ang tunay na kapangyarihan niyan. Tumangon na lamang ang batang si Baste. Naniwala siya kay Waldo dahil batid niyang una pa lang ay marami na itong alam sa mga ganoong bagay. Kahit na alam niyang masasaktan siya, ay bumalik na lang siya ulit sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sakto naman na naroon na matandang si Erning.
Mainit na naman ang ulo. Pagpasok pa lang niya sa pinto, kaldero na agad ang lumipad mula sa direksyon niya. Pero laking gulat ni Mang Erning nang masaluyon ng bata. Kahit si Bastirin ay hindi makapaniwala. Aba, marunong ka nang gumanyan ha, may pasalo-salo ka na ha. Sinundan pa ni Mang Erning ng isa pang kaldero, pero sa puntong ito ay nailagan na ni Baste. Lalong nanggalaiti ang matanda. Kinuha naman ito ang walis tambo sa gilid. Pinalo nito si Baste pero nakailag ulit ang bata. Kitang-kita ni Mang Erning kung papaanong mabilis na kumilos ang bata. Hoy, paano mo nagagawa yung lentik ka ha? Ang ano po? Nagmamangmangang ka pa. Umamin ka, may sa demonyo ka na ba? Sinanla mo na ba sarili mo sa demonyo para kalabanin ako? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Tiyo. Nagugutom na po ba kayo? Kumalma si Mang Erning. Napagtanto nitong hindi niya matatamaan si Baste. Pero napapaisip pa rin ito kung papaanong nangyayaring nakakailag ang pamangkin niya. Gayong noon ay madali niya lang itong natatamaan. Ihanap mo ako ng pagkain. Baka masipa pa kita dyan eh. Bigyan niyo po ako ng pera. Bibili po ako kagad. Ha? Tiyo, Wala akong pera dito. Siraulo ka ba? di po ba? Alam niyo naman na pag bibili sa tindahan, kailangan po may pera. Teka nga, ginagawa mo ba akong tanga? Nanggigil na naman ang matanda. Tumayo ito at saka sinampal sa mukha ang bata. Pero agad namang gumana ang mutya ng bulalakaw. Sa halip na si Baste ang masaktan, ang matandang lalaki pa ang dumaing. Aray ko! Tigas kang mukha mo ah! Hindi ka normal! Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit mainit ang mukha mo? Nakakapaso! Hindi ka na normal! Demonyo ka! Isa kang diablo! Parang mababaliw ang kanyang tiyuhin ng mga sandaling yon. Agad itong lumabas ng bahay at tumakbo. Naiwang mag-isa si Baste. Muli niyang tiningnan ng bato. Maraming salamat. Alam kong ikaw ang tumulong sa akin para hindi ako masaktan. Diyos ko, salamat dito sa regalo niyo ha. Nakangiti ang bata. Sa ganoong paraan, parang nakalimutan na agad ni Baste ang masamang karanasan niya sa kanyang tiyuhin. Kinaumagahan, saka lamang umuwi ang kanyang tiyo. Nababahala pa rin ang mukha nito nang tumingin sa kanya. Para bang natatakot na ito sa kanya. Ang dating matapang, tila nawala na rin ang yabang. Tiyo, hindi niyo ba ako sasaktan ngayong araw? He! Lumayas ka rito sa pamamahay ko! Isa kang diablo! Basta demonyo ka! Hindi ka pang karaniwang bata! Kaya lumayas ka na dito! Tiyo, ibang Basti na ito. Kaya dapat maging masaya kayo. Kasi may pamangkin na kayong makakaroon ng silbi sa baryong ito. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Erning. Nagmamadali na lamang itong pumasok sa loob at pinagsaran siya ng pinto. Hindi na malaman ni Baste kung saan siya titira ngayon. Habang naglalakad, merong nakasalubong na matandang babae si Baste. Palangiti ito sa kanya. At dahil bata pa, madaling naniwala ang bata na matandang yon ay may mabuting kalooban. Bata, wala ka bang mapupuntahan? Gusto mo bang sumama sa akin? Meron akong alam na lugar para pwede kang tumuloy doon. Yun ay kung gusto mo lang naman ha. At ayaw mong abutan ka ng ulan dito sa labas. Sa narinig ng bata, tila nagkaroon siya ng pag-asa. Wala na rin naman siyang mapupuntahan. Hindi niya rin kasi makita ang pinsan niya noong mga sandaling yon. Talaga po, isasama niyo ako sa maayos na lugar? Marami po bang pagkain doon? Maraming pagkain doon. Hindi nauubos. Kaya halika na, sumama ka sa akin. Pakakainin kita ng lahat ng gusto mo. Pero ano po bang pangalan niyo? Wisit namang bata ito tanong ng tanong.
May sinasabi po ba kayo? Hindi. Wala naman. Ang pangalan ko ay Gemma. Aling Gemma ang tawag sa akin ng mga nakakakilala sa akin. Kaya Aling Gemma na lang din ang itawag mo. O ano? Sasama ka ba sa akin? Opo, isama niyo po ko. Gusto ko na pong makakain ng marami tsaka masasarap na pagkain eh. Hinawakan na ni Aling Gemma ang bata sa kamay. Pangiti-ngiti pa si Baste sa mga sandaling ito. Wala itong kamalay-malay kung ano ba talaga ang binabalak ng matandang babae sa kanya. Mga ilang sandali lang, sumakay sila sa itim na sasakyan. Pagpasok ng bata ay nagkunwari siyang nawalan ng malay. Nakita niya kasi sa loob na may mga lalaking nakatakip ang muka at inutusan niyo ni Aling Gemma. Sa murang edad, alam na agad ni Baste na hindi tama ang nangyayari. Pero sumabay na lang din siya sa agos ng mga kaganapan. Lumipas ang maghapon, tumigil na ang sasakyan. Binitbit na rin siya at ipinasok sa isang abandonadong warehouse. Iniligay si Baste kasama ng mga iba pang bihag ng bata. Grabe, may magaganap palang ganito. Napatingin si Baste nang makita niya ang matandang si Gemma. Nakangiti ito sa kanya na parabang nang iinsulto. Manloloko ka? Ang sabi mo sa akin, dadalhin mo ako sa lugar na maraming pagkain. Pero anong ginagawa ko dito? Ang mga kagaya mong sugapa sa pagkain, madali lang talagang maloloko. Hintayin nyo na lang ang client namin at papadala na rin namin kayo sa kanila. Anong gagawin nila sa amin? Depende. Bakit hindi mo na lang itanong sa kanila mamaya? Makakawala ako dito, Manang. At kapag nangyari yun, magbabayad ka sa akin sa ginawa mo sa aming mga bata. Ay, natakot naman ako. Ang kaso nga lang, paano ka makakatakas dyan? Wala ka namang susi. Lumabas na ang matandang babae. Sumunod naman ang mga tauhan nito. Noong mga sandaling yon, bumuntong hininga si Baste. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa mutya, nang sa ganun ay magamit niya ito para makatakas sila. Mutya ng bulalakaw, tulungan mo naman ako. Kailangan ko makatakas dito. Makalipas ang ilang minuto, narinig nilang may mga dumating ng sasakyan. Mula sa kinilalagyan nila, nasipat ni Baste ang isang magandang babae na lumabas mula sa magharang kotse. Kinausap ito ni Gemma tungkol sa bentahan ng mga bata. Kompleto na ang 15 bata. Ang wala na lang ay ang bayad mo, Miss Ganda. Paano kung ayaw ko magbayad? Eto naman si Miss Carmina. Nagpapatawa ka ba? Napag-usapan natin na walang magtatarantado sa deal na ito, hindi ba? Kaya ipakita mo na sa akin ang pera at ibibigay namin sa inyo ang mga batang yan. Pasensya ka na pero wala akong balak tumupad sa sinasabi mong usapan. Nagulat silang lahat nang bigla na lamang nagbago ng anyo ang mga kasama ng dalaga. Naging mukhang halimaw na ang mga yon. Dahil dito, napagtanto agad ni Baste na aswang ang mga naroon. Habang nagkakagulo sila, napagana na ni Baste ang mutya ng bulalakaw. Buong puwersa niyang pinihit ang rehas na nagkukulong sa kanila. Namangha ang mga kapwa niya bata. Nawiwindang kung papaano niya nagawang yupiin ang rehas. Lumabas na kayo, dali! Doon! Sa bandang yun kayo tumakbo! Pero hindi pa man sila nakakalayo. Humarang na sa kanila ang magandang babae na si Carmina. Nakita nito ang ginawa ng bata. Kaya naman maging ang babae ay nagtataka rin sa kakayahan ni Baste. Huwag kang lalapit! Hindi kita uurungan! Hindi ka pangaraniwang bata. Nakita kita. Sige na! Pumunta na kayo sa direksyon na yun! Bilis! Ako nang bahala dito! Sinunod siya ng mga kapwa niya bata habang nakakaputukan at nakakagulo sa loob at sa labas ng warehouse. Sandali muna silang nakatitigan ni Carmina. Bago ka pa makagawa ng problema sa aming mga aswang, ngayon pa lang ay buburahin na kita sa mundong ito, bata. Hindi po ako natatakot sa inyo.
Unti-unti na ring nagbago ng anyo ang dalaga. Mabilis itong umatake sa bata. Sa puntong ito, tila kusang gumalaw ang katawan ni Baste. Nakailag ito sa unang paglusob ng dalaga. Sumampa ito sa sirang sasakyan. Agad namang siyang sinundan ni Carmina. Makailang ulit din siyang muntik-muntikan ng matamaan ng babaeng aswang. Pero sadyang magaling ang mutya ng bulalakaw. Kapag nakakaramdam na kasi ito ng panganib, mas lalo itong nagiging epektibo. Sino ka? At anong klaseng mutya ang ginagamit mo? Ako si Baste, ang tagapangalaga ng mutya ng bulalakaw. Mutya ng bulalakaw? Nagpapatawa ka ba? Walang ganyang klase ng mutya. Sa muling pag-atake ng babae kay Baste, ay nakakuha ng tamang pagkakataon ng bata para siya naman ang makaatake. Pag-ilag niya ay saka naman siya sinuntok ng dalaga sa tagiliran. Sa lakas ng suntok, napasuka agad ng dugo si Carmina. Namimilog ang mga mata nito. Hindi makapaniwala sa ginawa ng bata. Sino ka bang visit ka? At bakit kakaibang lakas mo? Lalong nanggigil ang babaeng aswang. Napukaw na tuloy ni Baste ang atensyon din ng iba pang aswang na kasama ng dalaga. Kaya naman sabay-sabay nang umatake sa kanya ang mga nilalang na yon. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang may pumasok na ideya sa kanyang utak. Mataas niyang tinalo ng ilaw ng warehouse. Hinampas niya yun ng hawak niyang kahoy. Nang dumilim na ang buong paligid, sa kanya inisa-isa ang mga kalaban niya. Walang nakapalag sa bilis ng bata. Bawat suntok niya may tumutunog na nababaling buto. Nasa ka bang bata ka? Magpakita ka! Nandito lang po ako sa tabi niyo. Tinapakapapa ni Carmina ang bata, pero nabigla na lamang ang dalagang aswang nang may suntok na rin siyang natanggap sa kanyang tagiliran. Hindi pa roon natapos ang lahat. Sinundan pa ni Baste ng isa pang suntok sa tagiliran, hanggang sa makalabas na sila ng warehouse. Sa puntong ito, nakita na ni Baste kung papaanong namimilipit na si Carmina. Hindi kita hayaan na magtagumpay sa masama mong binabalak. Pwisit ka talagang bata ka. Pwisit! Wala nang nagawa ang dalaga. Ibinuka na nito ang pakpak at saka nagmamadaling umalis. Inasikaso na lamang ni Baste ang kapwa niya bata na hindi pa rin nakakaalis. Saan madadali ng mga batang yan? Lubayan mo na nga ang mga bata. Papakain kita sa mga aswang kapag hindi mo pa tinigilan ng ginagawa mo masama. Nang biglang umilaw ang mga mata ng bata ay natakot si Aling Gemma. Kagayang-kagaya ng reaksyon ng mukha nito ang reaksyon ng mukha ng kanyang tiyuhin. Tumakbo na lamang paalis sa matandang babae. Samantala, makakasama namang umalis sa mga bata. Naglalakad lamang sila sa gilid ng kalsada nang may mapadaan na truck ng mga sundalo. Agad yung pinara ni Baste. Dahil kahina-hinala ang pagkakaroon ng maraming bata sa ganong klase ng lugar, hinintuan sila ng mga sundalo. Isinakay sila at saka dinala sa kampo. Iisa lang ang sinabi ng mga bata sa bawat tanong ng mga sundalo. Napapakamot na lamang sa ulo ang mga yon. Hindi kasi naniniwala ang mga sundalo. Pero para matigil na ang usapan na yon, nagdesisyon na lamang ang mga sundalo na ihatid sila sa kani-kanilang baryo. Si Basti lamang ang naiibang baryo. Halos lahat pala ng kasama niyang bata ay magkakakilala. Sa nangyaring yon, mas lalong napagtanto ng bata na kailangan siya ng mga tao. Hindi niya pa alam kung hanggang saan ang kakayahan niya at ang mutya ng bulalakaw. Ang alam niya lamang sa mga sandaling ito, kailangan niyang gumawa ng paraan para iligtas sa mga tao. Lalo na't unti-unti nang nagkakaroon ng espasyo ang mga aswang sa kanilang probinsya. Nang makabalik si Baste sa kanilang baryo, hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Pinagbawalan na siya ng kanyang tiyuhin. Natatakot na kasi ito sa kanya. Ipinagkalat na rin ni Mang Erning na kampo ng dyablo ang bata dahil sa kakaiba nitong lakas at bilis. Hinanap niya si Waldo sa mga sandaling yon, pero hindi na yun makita-kita pa.
Kaya naman nagtungo na lamang siya sa bayan sa pagbabakasakaling makita niya ang dating guro. Yun na lamang ang pag-asa niya para magkalaman ng kanyang tiyan. Pagdating niya roon, pumesto na agad siya sa tagpuan nila ng guro. Dakong hapon, hindi nga siya nagkamali. Dumaan doon ang binatang si Tommy. "Oh, mabuti naman at nandiyan ka. Hinintay mo ba talaga ako?" Opo eh. Kasi nagugutom na po ako. Wala naman po kong malimusan. Diyos ko, sumama ka na nga lang sa akin, dun sa bahay, para kahit na papano may tumitingin sa'yo. Saan po ba kayo nakatira? Sa Barrio Alfonso ko. Malayo ba yun sa inyo? Hindi ko po alam yun eh. Pero pakiramdam ko po, ligtas po ako dyan kasi ikaw na po ang kasama ko. Oo naman no. Payapa at tahimik sa lugar namin. Isa pa, ako lang naman mag-isa sa bahay. Tara, sumama ka na sa akin. Pinakiramdaman muna ni Baste ang binata. Inalam niya kung may binabalak ba sa kanyang masama si Tommy. Kahit na alam naman niyang mabuting tao ang guro. Nagkaroon na kasi siya ng trauma dahil kay Aling Gemma. Sumakay sila ng tricycle. Mula sa bayan, bumiyahe lang sila ng halos 10 minuto. Medyo mabagal pa sila dahil malubak ang kanilang dinaanan. Noong mga sandaling yon, pakiramdam ni Baste ay nakalaya na siya ng tuluyan sa kalupitan ng kanyang tiyo. "Oh, nandito na tayo. Pasensya ka na ha, maliit lang bahay ko ha." Hindi naman po maliit. May taas mga po eh. Pero bakit po kayo mag-isa lang? Wala po ba kayong asawa? Huminga ng malalim si Tommy. Naramdaman ni Baste ang kaunting kalungkutan na nabubuo sa mga mata ng guro. Wala na siya eh. Nakahanap na ng iba. Mas masaya siya ron eh. Kaya hindi ko na siya pinigilan pa. Hindi ko po alam kung ano yung nangyari pero sana mahanap niyo na rin po yung babaeng para sa inyo. Nako, tsaka na yan. Nakatuon ako ngayon sa pagtuturo. Ngayong bakasyon na, itutuon ko naman ang atensyon ko sa pagpapalusog ng katawan. Tara, masok na tayo sa loob. Tuwang-tuwa ang batang si Baste na makakain na rin siya sa wakas. Mas lalo pa siyang naging masaya nang malaman na pansamantalang doon na muna siya titira. Wala na rin kasing trabaho ang binatang si Tommy dahil magsisimula na ang bakasyon. Tulungan mo na lang ako minsan sa mga gawaing bahay gaya lang ng mga pagwawalis, paghuhugas ng pinggan. Minsan kasi umaalis din ako lalo na sa gabi. Ano pong ginagawa niyo sa gabi, Teacher Tommy? Isang gawain na hindi dapat malaman ng isang batang kagaya mo. Po? Bakit po? Kasi po delikado? Magsasalita pa sana si Tommy pero napatigil siya sa kanyang narinig. Sinubukan niyang ibahin ang usapan para hindi malaman ni Baste kung ano man ang itinatago niya. Hindi naman. May mga pinupuntahan lang ako na kaibigan. Alam mo na, inom-inom ng alak. Bawal sa bata yun, di ba? Sir Tommy, maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko po sa inyo na kaya kong maramdaman kung ang isang tao ay may tinatago o wala? Ha? Anong ibig mong sabihin? Sir Tommy, di ko alam kung ano ang sikreto nyo pero nararamdaman ko pong may ginagawa kayo sa gabi. Sabi nyo po noon, masama ang nagsisinungaling. Kaya gusto ko pong magsabi kayo ng totoo sa akin. May kinalaman po ba ito sa mga aswang? Sumeryoso na ang mukha ni Tommy. Hindi niya alam kung papaanong nagkaroon ng ideya ang bata. Alam kasi ng binata na mangilan-ngilan pa lang ang nakakatuklas ng tungkol sa mga panganib na dala ng mga aswang. Teka, paano ka nagkaroon ng ideya tungkol sa mga ganitong bagay? Muntikan na po akong mapatay ng aswang sa kagubatan Pero dahil sa isang pangyayari, himala ako nakaligtas. Tinamaan ng aswang ng tipak ng bulalakaw. At ang tipak ng bulalakaw na yon ang siyang ginagamit ko ngayon para labanan sila. Inilabas ni Baste ang mutya ng bulalakaw na sa mga sandaling yon ay aktibong-aktibo.
nakikita nilang umuusok-usok yun ng bahagya. Mula po nung mapa sa akin to, marami nang nagbago sa akin. Isa sa mga naging kakayahan ko ay ang sinasabi ko nga po sa inyo kanina. Kaya kong malaman na may itinatago po kayo. Pero hindi ko po alam kung ano yun. Sige, sasagutin ko ang tanong mo. Pero sagutin mo muna yung itatanong ko. Ano po yung tanong nyo, teacher? Ang batong yan, mutya ba yan? Opo, ang tawag daw po dito sabi sa akin ng pinsan ko, mutya ng bulalakaw. Ano? Mutya ng bulalakaw? Ang isang pambihirang mutya na hindi basta-basta nakukuha dahil ipinagkakaloob lang ito mismo ng kalikasan? Opo, ngayon po, ako naman po ang sagutin nyo. Sige. May kinalaman sa mga aswang ang trabaho ko sa gabi. Dahil kagaya mo, nangangalaga rin ako ng isang mutya. Pero ang sa akin naman ay mutya ng kidlat. Kaso, patagal ng patay ang mutya ko. Kaya naman, nilalabanan ko ang mga aswang gamit lang ang kakayahan at kaalaman ko sa pakikipaglaban. Marami po ba kayo nakalaban na? Bakit po kayo nakikipaglaban sa kanila? Ano pong dahilan nyo? 2 aswang pa lang naman ang nakakalaban ko. Nakatakas pa yung isa. Ginagawa ko to dahil pinaslang nila ang mga magulang ko noon. Kaya ngayon, gusto kong ibigay ang hustisya para sa mga magulang ko. Ikaw, bakit mo sila kinakalaban? Bukod sa kailangan mo magamit ang mutya na hawak mo. Anong dahilan mo? Gusto ko pong patunayan sa tiyo ko na may direksyon ng buhay ko. Gusto ko pong malaman niya na ang batang minamaltrato niya kaya makatulong sa mga tao. Lumabas din ng totoo. Sinasabi ko na nga ba at ang tiyo mo talagang nang-aabuso sa'yo . Pero ayos na po ko. Sa nakikita niyo po, nawala na agad ang mga galos ko sa katawan. Dahil po yun sa pagtanggap ko sa mutya ng bulalakaw. Teacher, gusto ko po samahan kayo sa laban. Magtulungan po tayo. Alam ko pong may kanya-kanya tayong dahilan para tayo lumaban. Pero may iisa po tayong dahilan na nag-uugnay sa atin. Yun po yung mapigilan ng mga kampo ng kadiliman na pagharian ng probinsya natin. Alam mo, Baste, talagang nabibigla ako sa mga nalalaman ko tungkol sa iyo . Hindi ko inakala na ganito na kamature ang pag-iisip mo. Well, sige. Makikipagtulungan ako sa iyo. Inilahad ni Baste ang kanyang maliit na kamay. Nakipagkamay din naman sa kanya si Tommy. Noong gabi din yun, maraming bagay na ipinaliwanag si Tommy kay Baste. Mga bagay na may kinalaman sa mga makakalaban nilang aswang. Sige na. Magpahinga ka na muna, Baste. Bukas na bukas din ipapakilala kita sa mga kasamahan ko. Po? May mga kasamahan po pala kayo? Oo. Mga kagaya natin na may kanya-kanyang dahilan. Humiga na rin ang batang si Baste sa papag. Si Tommy naman ay bumaba na rin. Habang nakatingin sa kisame, muling pinagmasdan ni Baste ang bato na hawak-hawak niya. Napapangiti na lamang din siya dahil dito. Pakiramdam niya kasi ang batong yon ang sumalba sa buhay niya. Sana lagi kang nandito. Sana hindi ka na mawala sa akin. Ikaw ang buhay ko, tipak ng bulalakaw. May ngiti sa muka na nakatulog na lamang ang bata. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ni Tommy para mag-almusal. Sumilay agad ang malapad ng ngiti ng bata nang makita ang mga nakahain na pagkain sa lamesa. Pero nawala ang ngiti ng bata nang makitang tila may kakaibang mensahe ang mga mata ng kanyang guro. Teacher, may masamang balita ba na dumating? Nababasa ko po sa mga mata ninyo . Oo, dumating kaninang 6:00 ang 2 na kasamahan ko. Ang sabi nila, nagsimula nang umatake ang mga aswang. Inunan nila ang kuta ng mga kasama namin sa gubat.
Ano po nangyari sa kanila? Nakaligtas po ba silang lahat? Hindi eh. Sa 10 kasamahan namin, lahat yun patay. Wala silang nagawa. Binigla sila eh. Hindi sila nakapaganda. Ano pong kailangan natin gawin? Ganito. Mamaya, kapag pumunta tayo ron, malalaman natin kung anong magiging desisyon ng mga kasamahan ko. Pagkatapos mong kumain, maligo ka na ha. May binili akong mga damit ng pambata dyan. Suotin mo yon. Pagkatapos kumain ay agad nang nag-asikaso si Baste sa kanyang sarili. Maya-maya lang din ay umalis na rin sila ni Tommy. Hindi naman kalayuan ang kampo ng mga manunugi sa Tantingero. Nakarating din sila kaagad doon. Bumungad agad sa kanila ang mga bangkay. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Baste ang pagtindigan ng kanyang balahibo. Ngayon niya lang napagtanto na hindi pa rin pala niya kayang makakita ng mga taong patay. Ipinakilala siya ni Tommy sa mga kasamahan nito. Pero dahil masyadong abala ang mga yun sa nangyari, hindi na rin siya masyadong naintindi. Kaya naman kahit na naroon pa si Tommy, nagpaalam na muna siyang umuwi. Pumayag naman ito sa kanya. Habang naglalakad pabalik sa bahay ng kanyang guro, isang lalaki naman ang humarang sa kanya. Masama ang tingin nito sa kanya. Kaya naman napatigil agad ang bata. Nagtataka kung ano ang gagawin ng lalaking kaharap niya. Walang galang na po. Pero magkakilala po ba tayo? Bigla-bigla na lamang siyang hinawakan ng lalaki sa kamay at sapilitang dinala sa isang iskinita. Ano po kasalanan ko? Anong ginagawa niyo sa akin? Ikaw bata ka. Ikaw ang batang nakita kong tinapakan ng tipak ng bulalakaw. Ikaw yung muntikan ng patayin ng aswang, no? Ikaw po ba yung lalaking tumakbo? Nasaan yung tipak ng bulalakaw? Ibigay mo sa akin! Puwersahang kumalas ang bata sa pagkakahawak ni Arnel. Pero hindi pa rin nawawala ang inis sa mukha ng lalaki. Hindi ko po pwedeng ibigay ang mutya ng bulalakaw. Ako po ang tagapangalaga nito. Kung hindi mo ibibigay sa akin, huwag kang umangal na masasaktan kita ngayon. Ayaw ko pong masaktan ka. Aba, nagyayabang ka pa talaga ngayon, ha? Tingnan natin! Nang aamba ng lalapit si Arnel, ay bigla na lamang nahawakan ni Baste ang braso ng lalaki. Hinila niya ito ng malakas. Sumubsob ang lalaki sa lapag. Ariko! Kapag hindi ka po tumigil, babaliin ko po ang braso nyo. Oo na! Aray, tama na! Binitiwan na rin ni Baste ang braso ng binata. Dumadaing pa ito ng tumayo at tumarap sa kanya. Wala na mapa sa akin ng mutya ng bulalakaw. Hindi na ako pangkaraniwang bata. Kaya bago po kayo gumawa ng ganitong kalokohan, kailangan niyo po munang alamin kung sino ang binabangga ninyo. Ayos ka rin, ha? Pasimple kang nagyayabang, ha? Kinuha ni Baste ang bato ng bulalakaw na nakaipit sa bewang niya. Inabot niya sa binata. Oh, akala ko ba hindi mo ibibigay sa akin yan? Ibibigay ko sa iyo to para malaman ninyo na ang mutyang ito ay para lang sa isang tao. Inihagis ni Baste ang bato. Nasalo naman yon ni Arnel pero napasigaw ito nang mapaso ang palad nito. Aray! Wisit! Bakit ang init ang bato na yan? Kinuha ulit ni Baste ang bato at normal niya lang hinawakan yon. Ibinalik niya ang bato sa kanyang tagiliran. Napapailing itong tumingin sa binatang hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin. Hindi po ito pwedeng hawakan ng ibang tao. Ang nangangalaga lang sa kanya ang pwedeng humawak sa kanya. Kaya hindi siya mananakaw ninuman. Ganun naman pala eh. Bakit mo ba ibibigay sa akin? Kung di ka ba naman siraulong bata ka eh. Bakit gusto niyo pong kunin yung mutya ng bulalakaw? Hindi ka naman po aswang. Wala ka na ron. Hindi ko obligasyon na magpaliwanag sa'yo. Manunugis ka rin ba? Yung matandang aswang na ginapos nyo, sino siya? Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Total, wala naman ako mapapala rito. O sige na, alis na ako.
Alam ko pong iisa lang ang gusto natin mangyari. Yun ay ang mapaslang ang mga aswang at mapigilan sila sa kasamaan nila. Tumingin sa kanya ng seryoso ang binata. Ngumisi lang yun sa kanya at naglakad na rin. Basti po yung pangalan ko. Ano pong pangalan nyo? Arnel! Hinayaan na lamang ng bata si Arnel na makalayo. Bumuntong hininga na lamang si Baste. Umuwi na lang siya sa bahay ni Tommy. Tulala at hindi mapakali ang isipan ng bata. Bumalik sa kanyang alaala ang babaeng nakalaban niya sa warehouse. Aminado ang bata na ramdam niyang mabangis ang dalagang yon. Hindi naman siya nababahala. Ang kinababahala lamang niya ay kung gaanong karaming aswang ang posibleng umatake sa kanila. Kung tutuusin, alam ni Baste na hindi naman niya dapat problema yon. Pagkain lang sana ang inaatupag niya. Pero sa kabilang banda, tinanggap na rin niya na hindi na nga siya ang batang si Baste. Kailangan na niyang mag-isip na parang kalibel ng isip ng kanyang guro na si Tommy. Makalipas ang ilang mga sandali, nakabalik na rin ang guro niyang si Tommy. Sa itsura pa lang nito, mahahalata na ang bata ang pagkadismaya. Umupo ang binata sa gilid at saka bumuntong hininga habang nagtatanggal ng sapatos. Ay nako, buti na lang talaga bakasyon na. Kung sumabay pa tong problemang to sa pagtuturo ko baka nabuang na talaga ako. Baste, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka pa ba nakain? Inintay ko po ikaw eh. O sige tara na, kumain na tayo. 2 linggo ang nakalipas. Palihim na nagsasanay ang batang si Baste sa kagubatan. Mas pinauunlad niya pa ang kapangyarihan na meron ng kanyang mutya. Sa mga nakalipas na araw, kahit na papaano ay may maganda namang progreso ang ginawa niya. Mas naiintindihan na niya kung kailan niya dapat mas kailangan ng mutya ng bulalakaw. Natuklasan din niya na meron din parang ibang kakayahan ng mutya. Gaya na lamang ng pag-amoy para sa mga aswang. Pati na rin ang pagpapatigas ng kanyang kamao na magagamit niya kung siya ay susuntok sa kalaban. Siguro naman, kakayanin ko na makaharap sa maraming aswang sa ganitong kalagayan. Kakayanin mo na talaga. Nagulat ang bata nang marinig ang tinig na yon na parang pinsan na si Waldo. Nagtaka ang bata kung anong ginagawa nito sa baryo na malayo naman sa kanila. Uy, Kuya Waldo, anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nag-iinsayo. Mas pinapalakas ko pa yung mutya ng bulalakaw. Hindi ka man lang nagsabi sa akin na umalis ka na sa baryo natin ha. Pero ayos lang, di naman ako nagtatampo. May sinamahan akong manunugis, Kuya Waldo. Dati ko pong guro. Isinali niya ako sa samahan nila. Ang kaso, dahil bata nga lang ako, di naman nila ako masyadong napapansin. Yung tigas naman kasi ng bumbunan mo eh. Sabi ko kasi sa'yo, sa amin ka sumali. Rekta, pasok ka na kagad. Kasi alam mo kung bakit? Kapag sumali ka sa amin, ikaw ang kauna-unahang miyembro na may mutya. Hindi na mahalaga sa akin kung saan po akong grupo na bibilang. Ang mahalaga sa akin, kung paano ako makakatulong sa lumalalang problema. Alam ko ang nangyayari. May mga aswang na rin kasing nagpakita sa baryo natin. Pero hindi naman sila nanggugulo. Nakakabahala lang talaga kasi palapit na sila ng palapit sa mga tao eh. Sa baryo natin, meron na? Naku, si Tiyo kaya, kumusta siya? Pambira ka naman talagang bata ka oh. Ano pang pakialam mo dun? Pabayaan mo siyang malapa ng aswang. Wala namang ginawang maganda sa iyo yung taong yun eh. Kung mamatay siya, abay, dapat lang sa kanya yun. Kahit naging masama sa akin si Tiyo, di ko alam kung bakit nag-aalala pa rin ako sa kanya. Kasi masyado ka mabait. Yaman mo na yung taong yun. Hindi siya karapat-dapat paglaanan ng oras. Ang isipin mo yung sarili mo. Magpakabuti ka. Ikaw lang aasahan ng sarili mo. Di mo ko pwedeng asahan, kahit ako. Wala pa akong nararating sa buhay. Kuya Waldo, gusto mo bang ipakilala kita sa dati kong guro?
para malaman niya na may samahan ka rin na kumukontra sa mga aswang. Pwede naman. Pero meron ko yung pagkain dun. Walang problema sa pagkain, dami dun. Tumungo sila sa bahay ni Tommy. Sakto nang dumating sila ay naroon ang guro. Abalang-abala sa paghahasa ng mga patalim nito. Tumigil lang ito nang makita si Baste. Nakatingin itong binati si Waldo. Teacher, siya po si Kuya Waldo, pinsan ko po. Uy, magandang hapon sa iyo, Waldo. Magandang hapon din po, teacher. Tommy na lang tawag mo sa akin. Teacher, si Kuya Waldo po ay may kaalaman din sa mga aswang. Sa katunayan, may grupo po siya sa baryo. Pwede natin po siyang isama. Ba, talaga? Kung papayag siya pwede naman. Hindi ko kayang bitiwan yung pinakamamahal kong grupo Pero sa mga sandaling ito, gusto kong ako ang maging mukha ng samahan namin bilang representative. Kaya kinararangal kong mapabilang. Kuya Waldo, di mo naman po kailangan maging formal Sige, ganito na lang gawin natin. Bubuo na lang tayo ng sarili nating grupo. Hindi na kasi sila magpapasali Sa katunayan, ayaw ka rin nila, Baste. Wala silang tiwala sa'yo kasi nga bata ka lang daw. Pero kumalas na rin ako sa kanila. Iba na yung mga plano nila Sobrang layo na sa mga napag-uusapan namin. 3 lang po tayo. Kakayanin ba natin sila kung 3 lang tayo? Pero kung 4 tayo, pwede natin silang kayanin. Sabay-sabay silang napalingon sa labas ng bakuran nang marinig ang tinig na yon. Arnel? Magkikilala po kayo? Kapatid ko siya. Kumusta, kuya? Akala ko ba matagal mo nang binitiwan ng pagiging manunugis? Wag mo akong tanungin. Magpaliwanag ka sa akin, Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ang tagal kong iniisip kung anong nangyari sa'yo nung pinatakas tayo ni Papa at Mama Di tinangay ako sa ilog nun habang natakas tayo. Tinangay ako ng ilog nung habang natakas tayo. Hinabol ko kayo pero nabigo ako. Wag ka mag-alala, nakaligtas naman ako Kita mo naman, di ba? Nasa harapan mo ako ngayon. Anong ginawa mo? Bakit hindi mo kagad ako hinanap? Hinanap kita, no? Pero nakita kong unti-unti mo nang naabot ang pangarap mo. Kaya hindi na kita inabala pa. Ayaw ko maging pabigat sa lahat ng gusto mong gawin. Habang wala ako sa tabi mo, ginagawa ko din yung parte ko para mabigyan ng hustisya yung pagpatay nila sa mga magulang natin. Gumawa rin ako ng sarili kong grupo. Ang kaso nga lang talagas din sila ng mga aswang. Gagi ka. Namiss kita, no? Nagyakapan ng dalawang magkapatid. Nakaramdam naman ng saya si Baste sa mga sandaling yon. Gumaan kahit papaano ang pakiramdam niya. Sana lahat may sweet na kapatid. Kuya, itong batang ito ang magiging susi natin sa laban. Bakit? Alam mo ba ang tungkol sa mutya niya? Oo, naroon ako nung bumagsak yung tipak ng bulalakaw Pinagtanong-tanong ko sa mga kakilala ko kung anong klase ng mutya ang mula sa bulalakaw. Ang sabi nila, ito raw ang eksaktong pamatay sa mga aswang. Ito lang daw ang nag-iisang mutya na hindi kayang kontrahin ng mga aswang kahit gumamit pa sila ng itim na salamangka. Baste, kailangan mong maging matibay ngayon. Pasensya ka na kasi kabata-bata mo pa. Pero ikaw ang aasahan naming lahat pala dito. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan Nandito pa rin naman kaming 3 para tulungan ka. Huwag din po kayong mag-alala. Hindi po ako magiging mahina. Lahat po gagawin ko para manalo tayo sa laban. Kung ganun, ihanda na natin ang sarili natin. Pumasok na sila sa loob ng bahay at saka nagsagawa ng kanilang plano. Nagbatuan sila ng mga opinyon. Kahit ang batang si Baste ay nagagawa rin makapagbigay ng suwestyon. Pagdating ng kinagabihan, nakatambay lang sila sa bakuran. Kanya-kanya na silang may hawak ng patalim. Habang ang batang si Basti naman ay kamaulang ang gagamitin sa magiging laban. Pinsan, sigurado ko bang wala kang gagamitin kahit na anong patalim?
Kamao lang ang gagamitin ko. Di ko na kailangan pang gumamit ng kahit na anong matalas na bagay. Kakaiba lakas ng mutya ng bulalakaw no? Kahit wala siyang gamit na armas, kakayanin niya. Pero, ikaw bata kailangan mo pa rin mag-ingat Hindi basta-basta makakalaban natin. Tama si Arnel. Hindi tayo pwede makampante. Dapat, laging nasa maayos ang kondisyon ng isip natin para mas madali tayo makapag-isip ng mga paraan. Basta ako, gagamitin ko lahat ng natutunan ko. Anong pangalan mo? Waldo pangalan ko. Arnel naman ang sa akin. Oo, narinig ko naman kanina Marami pong salamat sa inyong tatlo Ha? Salamat saan? Kasi pakiramdam ko po, kuya ko kayong lahat Baste, mula ngayon, isang pamilya na tayo. Natigil lang ang kanilang usapan nang biglang narinig nilang naalarma na ang samahan ng mga manunugis. Pinatunog na rin ang kampana na hudyat na nasa baryo na ang kanilang mga kalaban. Napalunok ng laway ang batang si Baste. Sa mga puntong ito, nararamdaman na nila ang mutya ng bulalakaw. Tila nagliliyab na ito at handang-handa na ring sumabak sa madugong labanan. Kalmado pa ang kalooban nila ng mga sandaling yon. Pero minabuti na rin nilang rumonda sa lugar. Maya-maya pa, nakita nilang hindi na magkandaugaga ang mga manunugis. At ayon sa mga yon, ang mga aswang ay namataan na sa iba't ibang parte ng kanilang baryo. Agad na nagsagawa ng matinding konsentrasyon ng bata. Sa pamamagitan ng kanyang mutya ng bulalakaw, tumalas ang kanyang pakiramdam at nalaman niya ang lokasyon ng mga aswang. Nagtatago lang ang mga nilalang sa pagitan ng baryo at ng gubat. Mga naghihintay lang ng pagkakataon kung kailan aatake. Nakaabang sila. Kailangan po natin silang unahan. Sige, susundan ka namin. Birahin ka agad natin. Sa wakas, makakapatay na naman ako ng aswang. Hindi sila nag-atubili na tumungo sa kinaroroonan ng mga nilalang. Ilang minuto lang pagdating nila doon, nadatnan nga nila ang mga aswang na nagtatago. Bigla silang inatake ng mga yon. Mabuti na lamang ay nakahanda na sila sa mangyayari. Nakipagsagupaan sila. Kitang-kitang mabilis din ang mga aswang kaya hindi naging madali para sa kanila na saglitin ang laban. Bukod kasi sa mabibilis sa mga yon, lumalamang pa ang mga aswang dahil sa mga nagtataasang puno na pinagtataguan ng mga yon. Kakaiba mga aswang to. Parang pinagandaan din nila ang pagharap natin. Alam na siguro nila ang tungkol sa mutya ng bulalakaw. Ang babaeng may pangalan na Carmina, nakalaban ko na siya pero nakatakas siya Siguro siya ang nagsabi sa mga kasama niya tungkol sa akin at tungkol na rin sa mutya ng bulalakaw. Biglang may lumitaw na aswang sa gilid ni Baste. Akmang sasakmalin siya nito pero dahil nakahanda naman ng bata, nagawa niya itong ilagan. Sinuntok niya ng malakas ang mukha ng aswang. Narinig pa nilang tumunog ang panga ng aswang. Bumagsak sa lapag at nangisay-ngisay at tuluyan ng namatay. Pabirang lakas yan, Baste! Alerto! Lumabas na ang aswang at sabay-sabay na lumusob sa kanila. Nakipagsabayan ng 4 sa mga yon. Para mas madali ang laban ay unti-unti nilang dinala ang mga aswang sa walang puno. Bumalik sila sa baryo at sinundan sila ng mga aswang hanggang sa bakanting lote. Ito na pagkakataon natin! Wala na silang pagtataguan! Muling umatake ang mga nilalang. Namamangha ang 3 binata nang makita nilang ginagamitan lamang ni Baste ng kamao ang mga nakakaharap nito. Lahat ng iyon ay bumubulagta. Namamatay kahit suntok lang ang ginagawa ng bata. Mga ilang sandali pa, naubos na rin nila ang unang hanay ng mga aswang. May tinamon na rin naman silang sugat, pero hindi naman yon malalalim. Ayos lang ba kayo? Tumango lamang silang bilang tugon. Aabante na sana sila sa susunod na pinagtataguan ng mga aswang nang biglang may mga dumating na naman. Isang grupo ng mga aswang na pinamumunuan ng isang babae. Ang babaeng pamilyar kay Baste. Siya yung babaeng yun. Siya ang nakalaban ko nung nasa abandonadong warehouse ako.
Insan, sabihin mo nga, mabangis ba ang babaeng yan? Opo, mabangis din siya. Kaya hindi natin siya dapat minamaliit. Pinalibutan sila ng mga aswang. Tila nakikiramdam muna sa kanila ang mga yon. Hindi rin matukoy ng batang si Baste kung ano ang binabalak ng mga kalaban nila. Nagtataka ang mga yon kung bakit nakatayo at nakapalibot sa kanila ang mga aswang. Ano? Naduduwag na ba kayo? Lumapit kayo at magkaalaman na! Walang nagsasalita sa mga aswang. Nanatiling nakatingin lang sa kanila at hindi man lang gumagawa ng kahit na anumang masamang kilos. Naghinala na si Baste sa mga pagkakataong ito. Palagay niya walang balak na umatake sa kanila ang mga aswang na kaharap nila. Napagtanto niya na gusto lamang sila nitong manatili roon para hindi nila mapuntahan agad ang ibang lugar na aatakihin ng mga ito. Kailangan na po nating umalis. Pinatatagal lang nila ang oras natin dito para magkaroon ng pagkakataon ng ibang aswang na umatake sa ibang parte ng lugar natin. Napansin ni Baste na tila nabigla ang babaeng si Carmina. Kaya naman bago sila makaalis doon ay bigla na lamang nagsikilo sa mga aswang. Talagang hindi sila papaalisin ng mga yon. Dito lang kayo. Kami ang kalaban ninyo. Nagsimula muli ang banatan at sa pagkakataong ito, mas naging agresibo ang mga aswang. Kaya ang apat, halos hindi sila makalayo-layo. Magkakadikit lamang sila at magkakatalikuran. Sa ganitong posisyon, nahihirapan ang mga aswang na makalapit sa kanila. Pero alam ni Baste na hindi dapat tumagal ang laban na yon. Nakikita niya kasing tila hindi rin naman handang makipaglaban ang mga aswang. Pinapatagal lang talaga ng mga yon ang pananatili nila roon. Hindi na nagsayang na pagkakataon pa ang batang si Baste. Naglakad dito paabante. Ipinagtaka naman ito ng kanyang mga kasama. Maging ang mga aswang na rin lalo na si Carmina. Baste, anong gagawin mo? Hindi na nagsalita pa ang bata. Huminto ito sa gitna. Ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang bumulong sa hangin. Ano pang hinihintay niyo mga inutil kayo? Atakihin niyo na ang pupit na yan! Sabay-sabay na lumapit ang mga aswang kay Baste. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi nila magawang hawakan ng bata. Napatigil ang mga aswang nang makita nilang umuusok ang kamao ni Baste. Pagdilat ng mga mata nito, sinuntok agad nito ang isang aswang na umatake sa kanya. Nabali ang ulo ng aswang. Bagay na ikinagulat din ng iba pa. Pero hindi pa nakontento si Baste. Hanggat nakikita niyang buhay ang mga aswang, hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang kanyang lakas. Nilampaso niya ang mga aswang, binalibag, tinadyakan at pinagbababasag niya ang mukha ng mga yon. Ang mga natitirang aswang, natutong matakot sa bata. Nawala ang pagkabangis ng mga yon. Hindi na magawa pang makaatake. Baka tuwag ba kayo? Atakihin niyo ang batang yan! Bata lang yan! Nagalit ang babaeng si Carmina. Kaya sa mga sandaling ito, napilitan na lamang din itong magpalit ng anyo para harapin ang bata. Masyado ka na masakit sa ulo ko, bata ka! Alam ko pong hindi ikaw ang pinakapinuno ng mga aswang. Nabasa ko sa mga matumuno na meron ka pang isang sinasamba. Nasaan ang pinuno ninyo? Ang kapal naman ang mukha mong itanong sa akin ng bagay na yan. Sino ka ba sa akala mo para makaharap ang pinuno namin? Isa ka lang batang aksidenteng pinagkalooban ng mutya. Hindi mo siya kakayanin kapag nakaharap mo na siya. Kakayanin ko ang pinuno ninyo kasi nasa likuran ko po ang taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Pati na rin ang mga tao ng bayan na ito. Kuya, kanya ba talaga magsalita ang batang yan? Parang bayani, oh. Isa naman talaga siyang bayani. Siya ang magiging pangunahing bayani ng bayan na ito. Hindi nagtagal, gumapang ng mabilis ang dalaga patungo sa bata. Pumaibabaw si Carmina sa batang si Baste. Pero tinadyakan lang ito palayo. Nang makabangang si Baste, ito naman nung lumapit sa dalaga. Nahawakan ng bata ang damit ni Carmina na siya naman itong hinilan ng malakas. Hinambalos niya ang babae sa lapag. Pagkatapos, pinakawalan ni Baste ang malakas nitong suntok sa mukha ng dalaga. Sa lakas ng suntok,
tumabingi na ang matangos na ilong ng babaeng aswang. Walang iya ka! Walang iya kang bata ka! Sinira mo magandang ilong ko! Wala pa po yung kumpara sa mga buhay na nasira ninyo! Wala akong pakialam! Papatayin kita! Papatayin kita! Nangisay ang dalaga. May mga tumunog na buto sa katawan nito. Kasunod nito ay ang bahagyang paglaki ng mga muscle ni Carmina. Palagay ng bata, yun ang huling pagpapalitan nyo ng babae. Naku, mukhang delikado na rito. Kailangan na nating umalis, Basti. Hindi! Kakayanin ni Basti ang aswang na yan! Magtiwala tayo sa kanya! Anong kakayanin? Tingnan mo nga lumaki na ang katawan ng babae. Nararamdaman ko si Basti. Wala siyang nararamdaman kahit na anong takot. Kailangan nating ibigay ang tiwala natin sa kanya sa puntong ito. Uy, Basti! Sigurado ka bang ayos ka lang dyan? Ayos lang po ako dito! Huwag niyo po akong intindihin! Hindi po ako mapapahamak dito! Papatayin kita! Papatayin kita! Binukana ni Carmina ang malapad nitong pakpak. Lumipad ito sa ere at saka umatake. Nagawa nitong kalmutin ang bata pero daplis lang. Hindi yun ininda ni Baste. Sa halip, tila mas lalo pang ginanahan ng bata na makipagsabayan sa kaharap na aswang. Papatayin kita! Magbabayad ka sa akin! Hindi mo magagawa yan! Hindi mo ako kakayanin! Ayos natuto ng magyabang ang batang to Sa muling pag-atake ng babaeng aswang, muling umusok ang kamao ng batang si Baste. Nagawa niya makailag. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, mabilis niyang hinagupit ng suntok ang aswang sa braso. Lumagutok ang buto nito. Lumaylay ang braso ni Carmina at hindi na maigalaw. Pero hindi pa rin natatapos ang lahat. Muling sinuntok ng bata ang babae sa kabilang braso. Hindi na rin yun magamit pa ni Carmina. Walang iya ka talagang bata ka! Hindi na nito natapos ang sasabihin nang makatanggap na rin ito ng suntok sa panga. Naiba ang forma ng panga ng dalaga sa lakas ng pagkakasuntok. Hindi na ito makapagsalita, pero patuloy pa rin ito sa pagiging agresibo na parabang wala lang nangyari. Kaya naman hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa at sinundan niya ito ulit ng maraming suntok ang mukha ng dalaga. Nang hindi na ito umatake, inipon niya naman ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kaliwang kamao. Mabilis siyang lumapit kay Carmina at saka pinakawala ng huli nitong hagupit. Pinatama niya sa dibdib ang suntok niya. At dahil doon, tuluyan ng tumumba si Carmina at nalagutan na ito ng hininga. Hingal na hingal ang batang si Baste, pero sulit ang pagod nila sa mga oras na yon. Lahat kasi ng mga aswang na kinalaban nila ay nalagas na nila. Pero dahil hindi pa tapos ang laban, hindi pa rin sila naging kampante. Nagmamadali silang nilisan ng lugar na yon at pinuntahan ng iba pang pinagtataguan ng mga nilalang. Pero bigo na silang maabutan ng mga aswang. Parang nakaramdam na ang mga aswang na natalo na ang isa sa tinuturing nilang pinuno. Kaya naman, minabuti na lamang nilang ipahinga na muna ang sandaling yon. Pinaubayan na lamang nila sa ibang manunugis ang pagtugis sa mga natitirang aswang sa gubat. Magkakaharap sila ngayon sa bakuran habang nagpapahinga. Si Baste, normal lang at parang hindi man lang nakaramdam ng pagod. Ang bilis nitong nakarecover sa laban. Parang wala lang nangyari. Basti, ayos ka lang ba? Wala ka bang malalang sugat? Daplis lang naman po ito at nalinisan ko na rin naman po. Ang galing mo kanina, Basti. Pinabilib mo ako ng sobra. Talagang ang karapat-dapat ka para sa mutya ng bulalakaw na yan. Hindi po ako magaling. Yung mutya po. Siya pong dahilan ng lahat kung paano ko nalabanan ng maayos ang mga aswang. Magaling ka pa rin. Kasi alam mo kung bakit? Hindi ka naman kikilalanin ng mutya kapag alam nilang hindi ka magaling eh. Alam mo, ang mga mutya, parang tao rin yan. Mapili din sila sa magiging amo nila. Kaya swerte mo kasi ikaw ang napili. Biruin mo, ang daming pwedeng bagsakan ng bulalakaw, sa harapan mo pa talaga. Ibig sabihin, ikaw talagang itinakda. Marami pong salamat sa mga sinabi ninyo. Pero hindi pa po tapos ang laban eh.
Alam ko pong pagkatapos nitong panalo natin, mas lalo makakaroon ng dahilan ng mga aswang para mas maggasik ng lagim. Huwag kang mag-alala, Baste. Alam kong kasama natin ang Panginoon sa laban na ito. Ngumiti na lamang ng papilit ang bata. Matapos ang pag-uusap na yon, ay nakapagpahinga na rin si Baste. Mahimbing ang tulog niya habang ang tatlong lalaki ay nasa bakuran lang. Nag-uusap at isinasabay na rin ang pagbabantay. Kinaumagahan, naisipan ni Baste na pumasyal sa kanilang baryo. At dahil delikadong lalakad siyang mag-isa, sumama na sa kanya ang tatlong binata. Pagdating nila sa baryo nila, ay wala pa rin namang nagbago. Maingay, magulo, at kahit maaga pa lang, maririnig na agad ang mga nagbabangayan na mag-asawa. Walang bakas ng kaguluhan doon ng mga aswang. Kaya palagay ni Baste, hindi pa nadadalo ng mga aswang ang kanilang baryo. Alam ko na, kaya mo gusto pumunta rito dahil gusto mong malaman kung nasa maayos lang na kalagayan si Tiyo. Pambira ka naman bata ka. Naging malupit na nga sa iyo yung taong yun. Bakit nag-aalala ka pa sa demonyong yun? Dapat nga, maunang kainin ng aswang yung siraulong matanda na yun Kuya Waldo, kahit na ano pa man ang ginawa sa akin ni Tiyo, hindi naman may kakailan na dahil din sa kanya kaya pa ako buhay ngayon. Bakit? Dahil sa mga tira-tirang pagkain na pinapakain niya sa'yo? Parang ginagawa ka nga niyang aso sa mga pagkain na binibigay niya sa'yo Gusto ko lang magpaalam kay Tiyo, kaya gusto kong makita na nasa maayos siyang kalagayan. Waldo, hayaan natin siyang maramdaman kung anong gusto niyang maramdaman. Huwag natin pilitin si Baste na magalit sa tiyuhin niyo kung talagang napakabukal ng kalooban niya. Pero may tama naman si Waldo Ano pang punto kung magiging mabait ka sa taong lumapastangan sa'yo? Wala tayong magagawa. Sincero palagi ang kalooban ng mga bata Kaya hindi natin pwedeng sisihin si Baste kung ganun ang tingin niya sa sitwasyon. Hayaan natin siyang maintindihan at matutunan niya ang mga bagay-bagay. Tumigil sila sa paglalakad nang marating na rin nila ang tapat ng bahay ni Mang Erning. Nakabukas naman ang gate na yari sa Palotsina. Kaya pumasok na kagad sila. Unang lumapit si Baste sa pintuan. Pero hindi pa man sila nakakapasok sa bahay, nakita nilang lumabas na ang matandang si Erning. Umuubo-ubo ito at kitang-kitang nangihina ito. Malaki na rin ang ipinayat ni Mang Erning kahit na ilang araw pa lang namang hindi nakikita si Baste. Nagtataka ang mga mata ni Mang Erning na nakatingin sa kanila. Kinuha nito bigla ang nakasandal na bakal na tubo sa gilid. Ano? Nagsama ka pa talaga ng mga tao? Bakit? Papabugbog mo ba ako sa mga yan? Tiyo, umalma ka nga. Yang kagad ng reaksyon mo palibasa gawain mo Isa ka pa! Siguro, ikaw ang nag-udyok dito kay Baste na magsumbong sa inyo, ano? Sira ulo ka rin talaga Ang alam mo siguro hindi ko alam ang ginagawa mo sa buhay ba? Tiyo, hindi po ako nagpunta dito para gantihan kayo sa lahat ng ginawa niyo sa aking hindi maganda. Nandito lang po ako para alamin ang kalagayan ninyo. Uy, ano? Dahil nakita mo na ang kalagayan ko, magiging masaya ka na ba? Eto na ako, inuubo, nangihina, may sakit. Pakiramdam ko nga malapit na ako mamatay O ano, magiging masaya ka na ba kasi ganito na sinapit ko? Kinakarma na ako. Simulan niyo ng magdiwang. Sa lahat po ng tao, ay yung unang nakakaalam na hindi ko kayang gawin ang mga sinasabi ninyo. Kahit na kailan, hindi ko hiniling na mapahamak po kayo. At kahit na sinasaktan niyo po ako, minamaltrato, hindi ko kailanman inisip na sana karmahin po kayo. Gusto ko lang namang malaman na ayos kayo. Kasi kahit na wala akong maalalang masayang alaala kasama ka, iniintindi ko pa rin ang kalagayan po ninyo. Natameme ang matandang si Erning. Tila bigla itong natauhan sa pinagsasasabi ng batang si Baste. Pagpapaalam na po ako sa inyo. Marami pong salamat sa pagpapatira niyo sa akin. Alagaan niyo po ang sarili niyo At kung sakaling magkaroon ng kaguluhan,
magtago po kayo sa silong ng bahay. Heh, siguro, niloloko mo lang ako, no? Kunwari, nagbabait-baitan ka tapos may gagawin kayo masama sa akin. Manimik ka na nga, matanda ka. Tigas din talaga ng pagmumukha mo, no? Nagagawa mo pa talaga mag-isip ng mga ganyan kahit na ikaw naman na may kasalanan sa kanya? Anong klaseng kaluluwa ba meron ka? Pambira ka talaga, Tio Erning. Ahayaan mo na lang bang mamatay ka na ganyan pa rin ang ugali mo? Mawalang galang na po pero sana matuto po kayong tumanaw ng utang na loob. Dahil sa murang edad ni Baste, wala siyang ibang inisip kundi ang mapakain kayo. Tapos, hanggang sa huli niyong pagkikita, ganyan kayo. Gusto niyo sapakin ko po kayo. Kuya, sabi mo kanina kalma. Tapos ikaw tong nakaalboruto dyan. Nagpupupo ka dyan tapos sasabakin mo naman. Paano? Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong klase ng tao Sige po, magpapaalam na po kami. Dumaan lang po kami dito para sabihin ko sa inyo ang pamamaalam ko. Palagi niyo pong ingatan ng sarili niyo ha. At sana tigilan niyo na ang pagsusugal at pagbibisyo. Nauna nang naglakad si Baste palabas ng bakuran. Sumunod na lamang din ang tatlo sa bata. Noong mga sandaling yon, gumaan na ang pakiramdam ni Baste. Kahit na alam niyang malabong humingi ng tawad ng matanda sa kanya, ang mahalaga na lamang sa kanya ay napatawad na niya ito. Tunay ngang busilak ang kalooban ni Baste. Isang bagay na mas lalong nagustuhan sa kanya ng mutya ng bulalakaw. Ang pagkakaroon niya ng bukal na kalooban ang siyang mas lalong nagpapalakas ng kanyang mutya. Matapos ang madramang sandali, tumigil na muna sila sa isang karinderya. Sakto namang nakapagdala ng pera si Tommy kaya kumain na muna sila roon. Habang kumakain, naririnig nila ang pinag-uusapan ng mga kalalakihan sa kabilang lamesa. Ayon sa mga yon, may isang grupo na naman ng mga manunugis ang tinirada ng mga aswang. Kuya, wala bang ibang paraan para malaman natin ang susunod na galaw ng mga aswang? Hindi ko rin alam kung meron. Traidor kasi mga kilos nila Inuuna nila mga walang kalaban-laban. At kapag yun din naman ang pinrotektahan natin, ang aatakihin naman nila yung mga manunugis. Kaya kong malaman kung saan po sila nagkukuta. Pero kakailanganin ko ng mas malakas na katawan para magawa yun. Mas malakas na katawan? Pwede ka siguro uminom ng energy drink, mga isang kahon. Huy, raulo ka ba? Di namatay ang pinsan mo. Mag-isip-isip ka nga. Hindi naman pwede sa bata yung sinasabi mo Parang nagbibiro lang Uy, seryoso tayo ngayon, Waldo. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon. Mag-iinsayo ko na mag-iinsayo para mas lumakas po yung katawan ko. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na rin sila sa baryong yon. Bumalik sila sa bahay ni Tommy. At sa pagkakataong ito, isang masamang balita na naman ang narinig nila. Nagtindigan ang balahibo ni Tommy nang malaman na ang mga kasamahan niya nalagas na mga aswang noong gabi. Ang tatanga naman kasi ng mga kasamaan mo Alam naman nilang may mga aswang na sa mga baryo. Nakagawa pa talaga nilang mag-inom ng alak. Yun ang nakaabot na kwento sa kanila mula sa kakilala ni Tommy. Inis na inis si Arnel. Ayaw na ayaw niya kasi talaga ng taong tatanga-tanga. Tama lang pala talaga na umalis ka sa kanila, Teacher Tommy. Mga mukhang hindi naman pala sila nag-iisip Nagpapadala po sila ng mensahe. Ang mga pagpaslang pong ginagawa nila nagpapaiwatig na hindi nila tayo uurungan. Nararamdaman ko po, gumagawa na ng sariling akbang ang kanilang pinuno. At yun po, ang kailangan nating pagandaan. Wala nang sapat na panahon ng batang si Baste para makapag-ensayo ng maraming araw. Kaya naman kinabukasan ay puspusan na agad ang kanyang pagsasanay. Mas pinalakas niya ang kanyang pangangatawan. Sinamantala niya ang pagkakataon na wala pang paramdam ang mga nilalang ng kadiliman. Hapon lang nakapagpahinga ang bata ng mga sandaling yon. Pero dahil sa mutya ng bulalakaw, mabilis lang naman siyang nakaka-recover.
Kaya ko na ulit. Magsasanay na po ako. Baste, huwag mo isagan ang sarili mo ha. Baka bigla ka naman magkasakit niyan. Kinagabayan naman po ko ng mutya eh. Kahit pa. Kung minsan, pati ang mutya ay napapagod din. Kapag ang nangangalaga sa kanya ay napapagod. Tumango na lamang si Baste. Sinunod niya ang sinabi ni Tommy. Umupo na lamang siya sa gilid ng malaking bato. Hindi pa po ba nakakabalik si Kuya Waldo at Kuya Arnel? Hintayin na lang natin sila. Ako man din nagugutom na. Sana nakapagdilihensya sila na makakain natin. Gusto niyo po ba manghuli ako ng isda dito sa ilog? Ikaw talaga. Wala namang isda dito sa ilog eh. Bakit po wala? Hindi tumatambay ang mga isda sa tubig na may malakas na agos. Kadalasan, sa mga tubig sila nakalmado. Sayang naman po. Mag-aalas 6 na makabalik ang dalawang binata. Imbis na matuwa si Baste at Tommy dahil makakakain na sila, nawala ang ngiti sa kanilang mga muka nang malaman ang daladala nitong balita. Kuya, yung mga aswang, nasa kabilang baryo. Malapit na sila dito sa baryo natin. Buisit! Pero wait, there's more. Kasama na nila yung kanilang pinuno. Nasa pagkakarinig namin, Seryo ang pangalan. Hindi na pala natin sila kailangang hanapin. Sila na mismong lumapit. Kailangan na po nating hanapin ng mga aswang. Pinatunog na ng batang si Baste ang kanyang mga daliri. Handang-handa na siya sa paparating na laban. Wala silang sinayang na pagkakataon. Pinunta na nila ang baryo. Pagdating nila roon, normal pa rin ang lahat. Wala pa silang nararamdaman o nakikitang aswang man lang. Pero hindi na sila naging kampante. Dahil sa pagiging tahimik ng baryo, nararamdaman ni Baste na paparating na ang mga magdadala ng kamatayan ng lahat. Tumayo silang apat sa gitna ng daan. Nakikiramdam, nagmamasid. Alerto na silang lahat. Pero hindi pa rin maiwasan na kabahan. Sa dami ng aswang, alam ni Baste na magiging mahirap sa kanila ang laban. Nandiyan na po sila. Humigpit ang hawak ng 3 binata sa kanilang mga sandata. Nagsimulang dumaloy ang kaba sa kanilang kalooban nang magpakita na sa kanila ang pinuno ng mga aswang. Kaswal lang itong naglakad at tumigil sa harapan nila. Wala itong ibang kasama. Ikaw ba ang nagmamay-ari ng mutya ng bulalakaw? Ako nga po. Kung ako sa'yo, huwag ka lang makialam sa gusto kong mangyari. Bata ka pa, marami ka pang maabot sa buhay. Pero hindi mo magagawa yon kung ngayon mamamatay ka. Isa lang naman po ang gusto kong gawin eh. Yun ay ang ipagtanggol at ang kaligtasan ng mga tao. Umawa ng mahina si Mang Seryo. Minalit nito ang ambisyon ng bata na makuha ang kapayapaan. Sa tagal na kasing aswang ni Mang Seryo, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo matanda ng batang nangangalaga sa mutya. Hindi ko na kailangan magsayang pa ng oras sa inyo. Wala sa inyo ang makakapantay sa lakas ko. Mga kasama, tapusin niyo na ang mga ito! Nagsilabasan ng mga aswang na nagtatago lang pala sa gilid-gilid. Unang kita pa lang ni Baste. Ramdam niya kaagad na hindi tatagal sa laban ng mga kasama niya. Hindi naman sa wala siyang tiwala. Ang tumatakbo sa isipan niya ang realidad na kahit kailan hindi mananalo ang kaunting bilang sa mas nakakarami. Bakit hindi mo na lang ako subukan? Para malaman natin kung talagang hindi ako papantay sa lakas nyo. Aba, gusto mo ba talagang masubukan ang pinakamalakas na aswang? Wala naman pong mawawala kung susubukan nyo, di ba? Maliban na lang kung matatalo ka. Talaga pong mawawala. Talagang yumayabang nitong pinsan ko ah. Tinanggal na matandang si Seryo ang damit niya. Nakita nila ang katawan nitong kahit kulubot na ay punong-puno ng mga tato. Sige, pagbibigyan kita. Pero wag mo akong sisisihin kapag namatay ka. Wala pong makikialam ha. Kaming dalawa lang ang maglalaban. Baste, sigurado ka ba sa sinasabi mo?
Pabayaan mo siya, kuya. May paraan siyang naisip. Gusto niya kalabanin mag-isang matandang yan para kahit na papaano hindi agad tayo maubos. Huwag kayong mag-alalang tatlo. Kapag napas lang ko ang batang ito, kayo naman ang isusunod ko. Hindi na nagsalita pa si Baste. Inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Naramdaman na lang niyang dumadaloy na sa kanyang buong sistema ang kapangyarihan ng mutya. Umatras na sila Tommy. Magkaharap na rin ang bata at ang matanda. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng batang si Baste. Buong puwersa niyang nilapitan si Mang Seryo. Hindi na namalayan na matanda ang kanyang paglapit. Kaya naman nagawa na niya itong suntukin sa muka. Tumunog ang buto sa leeg na matanda. Tumabingi ang ulo nito. Pero parang wala lang nangyari. Binalik lang ulit ni Mang Seryo sa dati ang leeg nito. Ha? Pambira! Nabali ang leg tapos ginanon lang? Akabit ka agad? Kagaya ng inaasahan ko, hindi siya basta-basta. Tunay ngang malakas ka, bata! Ang kaso nga lang, masyado ka pang hilaw. Ngayon, ako naman! Nag-iba ang kulay ng mga mata ng matandang aswang. Nagkaroon din ito ng ugat sa muka. Sa isang iglap lang, nasa harapan na ito ng bata. Tinakman ni Mang Seryo sa kwelyo ang bata. Binalibag nito ang bata sa pader ng bahay. Hindi pa man nakakabangon si Baste ay sumunod agad ito. Dinakma naman ito sa buhok si Baste. Sapilitang inangat sa ere at saka sinampal ng malakas sa muka. Hindi ako pumapatol sa bata. Pero dahil masyado kang makulit, ipapatikim ko sa iyo ngayon ang pagkairita ko sa iyo. Hindi niyo ako masisindak. Sanay na akong binubugbog na matanda. Kaya normal na lang sa akin to. Hinawakan ni Baste ang kamay ni Mang Seryo. Hinigpitan niya ang pagkakahawak hanggang sa mabitiwan siya nito. Hindi siya nagsayang ng oras. Lumundag siya sa harapan ni Mang Seryo at saka tinusok nito ang mata na matanda. Pagkakataon na sana niya para makagawa ng pag-atake, pero nagulat sila habang hawak lang ni Mang Seryo ang kanyang kamao. Kahit nakapikit ang matandang aswang, wala pa rin umuubra sa taktika ng bata. Alam mo ba na mga aswang ay kayang makipaglaban kahit walang nakikita? Kung hindi mo alam, ngayon alam mo na! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Mang Seryo sa maliit na katawan ni Baste. Tumila po ng bata sa harapan ng tatlong binata. Kita nilang dumuranan ng dugo si Baste. Kaya naman pumorma na rin silang tatlo. Batid nilang hindi sila mananalo kay Mang Seryo. Pero wala na silang magagawa. Kailangan nilang kumilos para kay Baste. Magsitabi kayo! Wala naman akong pakialam sa inyo eh. Ang batang yan lang ang gusto kong makalaban. Nakita mo ng lupay-pay na, di ba? Hindi kami lalaban sa iyo ngayon. Wala kayong karapatan na lumaban sa katulad kong mataas ang antas. Lumayas kayo sa daraanan ka! Mataas na antas pinagsasabi mo. Bakit? Presidente ka ba? Kwento mo sa panot. Mga kasama, lapain niyo mga yan! Umangil lang sabay-sabay ang mga aswang sa paligid. Hinanda na ng tatlong lalaki ang kanilang sarili. Numero 1 misyon natin sa oras na to. Protektahan si Baste ha. Siya lang ang pag-asa natin. Lalaban tayo para sa kanya ngayon, hanggang sa kamatayan. Habang namimilipit ang bata sa sakit, nagsimula na ring umatake ang mga aswang. Kitang-kita ni Baste kung papaanong mahirapan ang kanyang mga kasama. Habang tumatagal ang laban, dumadami na rin ang sugat na natatamo ng tatlong binata. Walang panghinaan ng loob. Marami na tayo napapaslang sa kanila. Ngayon pa ba tayo susuko? Hanggang kamatayan na to! Hindi ako papayag na mamatay ng dahil lang sa mga mokong na to. Tanggapin niyo na lang na ang inyong kinatatayuan ngayon ay siyang magiging libingan ninyo. Muling nakipaglaban ng tatlo. May mga tinatamaan pa rin naman sila. Pero dahil nga sa dami ng sabay-sabay na lumalapit sa kanila, nasusugatan din sila ng mga aswang. Lumipas lang ang ilang minuto, nanlalambot na rin sila Tommy. Kaunting-kaunti na lang ay matatalo na rin sila.
Hindi na nila alam ang gagawin. Tila ba binubuhos na lang nila ang natitira nilang lakas. Kaya ba? Kaya ko ba? Ako rin, kaya ko ba? Mas lalo naman ako. Kahit hirap na nilang igalaw ang kanilang mga kamay, hindi mararamdaman sa tinig ng tatlo ang pagsuko. Mas lalo pang nag-aalab ang kanilang katapangan para protektahan ang bata. Nasa mga sandaling yun ay namimilipit pa rin. Nakita ni Baste na malapit na rin bumagsak sila Tommy. Gustuhin niya mang tumayo pero mas lalo lang sumasakit ang buo niyang katawan. Kapangyarihan ng mutya ng bulalakaw, tulungan mo po kami. Matapos sabihin ni Baste ang mga salitang yon, bigla na lamang kumulog ng malakas. Naramdaman niyang nag-iinit ang bato na nasa tagiliran niya. Saktong pagdilat, tumama yun sa bato. Nakaramdam na matinding kuryente ang bata. Nangisay-ngisay ito sandali. Dahil dito, inakala naman nilang napahamak na si Baste. Maging si Mang Seryo din ay tumawa na lang sa sinapit ng bata. Pero ang hindi nila alam, ang kidlat pala na yun na kaloob ng kalikasan ang siyang magdadala ng kalakasan sa mutya ng bulalakaw para harapin ang mga aswang. Lalong-lalo na ang pinuno na si Mang Seryo. Bumangon ang bata, umuusok pa ang katawan nito. Nakatingin sa kanyang dalawang kamay. Tila nahihiwagaan na siya at tila namamangha sa kanyang nararamdaman. Ito na. Diyos ko, maraming salamat sa tulong ng minamahal mong kalikasan. Huminga ng malalim si Baste. Magsasalita pa sana si Mang Seryo pero nagulat siya nang muling lumiwanag ang paligid dahil sa kidlat. Nang mawala ang liwanag, nakita niyang nakahandusay na ang mga kasamahan niyang aswang. Sa puntong ito, natuwa ang matandang aswang. Pakiramdam kasi nito ay sulit na ang pakikipaglaban niya kay Baste. Pinahanga mo na naman ako. Ngayon, nakakasiguro na ako magiging masaya ako sa magiging laban natin. Ako si Seryo, ang pinuno ng mga aswang. Dinideklara ko na ang lahat ng nakalaban ko, ikaw ang pinakamalakas! Sumigaw ng malakas sa matandang aswang. Pinakita na nito ang malahalimaw nitong anyo. Nagkaroon pa ito ng sungay na paikot, na parabang gaya ng sakambing. Lumaki rin ang kamay nito. Kayang-kaya nitong dakmain ang muka ng kahit na sino. Halika! Lumapit ka sa akin ng... Bumaon na lamang ang kamay ni Baste sa tagiliran ng matandang aswang. Kahit na matigas ang katawan nito ay nagawa pa rin ni Baste na masaktan si Mang Seryo. Tumilapo na matanda sa mga drum. Pero agad din naman itong bumangon. Dahil sa pagkainsulto, ang matanda na mismo ang kusang umatake kay Baste. Sinuntok nito si Baste at tinamaan naman ito. Tumansik ang bata sa silong ng isang bahay. Lumapit doon si Mang Seryo pero nagulat na lamang siya nang maramdamang nasa likod na si Baste. Huli na nang lumingon siya dahil isang malakas na suntok na naman ang tumama. Halos hindi makahinga si Mang Seryo sa lakas ng suntok ni Baste. Ibang-iba na ang bata sa mga sandaling yon. Parang hindi na ito bata sa sobra nitong lakas at bilis. Buwisit na bubwit to ah! Sinong daga ba ang nagluwal sa iyo sa mundong ito? Napaka... Aray! Muling tumilapon ang pinuno ng mga aswang. Pero agad naman yung sinundan ng bata. Pinagsusuntok niya yon sa muka hanggang sa halos hindi na ito makilala. Tatapusin na sana ni Baste matandang aswang, ang kaso nga lang ay nakakalas na ito sa kanya. Tingin mo sa akin, tanga! Hindi ako papayag na mapaslang lang ng isang kagaya mong bata! Hindi ko rin nahayaan na magtagumpay ang masamang plano mo. Kaya ngayon pa lang, pipigilan na kita, Manong! Huwag mo akong matawag-tawag na Manong! Lumundag na mataas si Mang Seryo. Buong akala ni Baste ay siya ang aatakihin nito. Pero nilagpasan lang siya nito. Nanlaki na lamang ang mata ni Baste nang makitang nahablot na matandang aswang si Waldo.
Papaslangin ko ang taong ito kapag may ginawa ka pang hindi ko magugustuhan! Sige! Basti, huwag ka makikinig sa bukog na ito! Gawin mo lang ang gusto mong gawin! Biglang napapaisip si Baste. Si Waldo na lang kasi ang natitira niyang pamilya. Kaya naman, hindi niya rin alam kung kaya niya bang mawala si Waldo. Uy, Basti! Huwag mo akong intindihin ha! Masaya ako mamamatay kung matatalo mo tong matandang ito! Makakawalan ko ang taong ito kung ibibigay mo sa akin ang mutya ng bulalakaw! Huwag ka makikinig sa kanya! Basti, ibigay mo na sa kanya ang mutya. Mas mahalaga ang buhay ni Waldo. Naririnig mo ba sinasabi mo, Arnel? O baka bingi kang siraulo ka? Kapag nakuha niya ang mutya, wala na rin magagawa si Basti. Pero kapag ikaw namatay, wala rin kami magagawa. Huwag ka na mag-inarte, no? Ito lang ang pagkakataon na magiging mahalaga ang buhay mo. Ibig sabihin, buong buhay ko walang halaga ang buhay ko. Ikaw nagsabi niyan, ha? Hindi ako. Nakapag-desisyon na po ako. Ibibigay ko na ang mutya. Ano? Nabubuang ka na yata? Hayaan na natin si Baste. Desisyon niya yan eh. Isa ka pa? Ibibigay ko ang mutya. Ihagis ko sa harapan mo pero kasabay nun, pakakawalan mo si Kuya Waldo. Yan! Ganyan nga! Madali ka naman palang kausap, bata ka eh! Parang dinukot ni Baste ang tipak ng bulalakaw sa kanyang tagiliran. Nang makita yun ni Mang Seryo ay tila nagningning ang mga mata nito. Batid na matandang aswang na kapag nakuha na niya ang mutya, malabo na siyang matalo ni Baste. Inihagis ni Baste ang mutya sa tapat na parang hindi man lang nagdalawang isip. Oh, ayan ang mutya ng bulalakaw. Pakawala mo na si Kuya Waldo ko. Tumatawa-tawa pang itinulak ni Mang Seryo si Waldo. Nang masiguro ni Baste na ligtas na ang kanyang pinsan, saka sumilay ang nakakalokong ngiti niya. Pagdampot ni Mang Seryo sa mutya, nagulat ito nang bigla siyang mapaso. Kasing init ng nagbabagang metal ang init ng batong yon. Hindi mo ba alam na ang mutya ng bulalakaw ay hindi nagpapawak sa ibang tao o nilalang? Kaya naman, malabong mahawakan mo yan. Sa madaling sabi, naisahan kita. Bigla na lamang lumutang ang bato at saka tumungo sa direksyon ni Baste. Hinawakan niya ulit yun. Hindi ubra ang naisip mong paraan, Mang Seryo. At dahil alam kong mas uunahin mo ang mga walang laban, sisiguraduhin ko nang hindi mo na yung magagawa pa. Walang iya ka! Niloko mo ko! Tuso kang bata ka! Ang sabi nila, mapanlin lang daw ang mga aswang. Pero ngayon, napatunayan natin na mas mapanlin lang ang mga tao. Kaya sa susunod niyong buhay, hindi na kayo dapat magtiwala sa mga tao. Paalam po sa inyo! Muling pumorma ang batang si Baste. Nakita nilang tila umuusok ang kamao nito. Nagkaroon din ng malakas na hangin na pumapalibot sa bata. Ha? Ano yan? Ipo-ipo? Gumilit sila Tommy sa pagkakataong yon. Nang mawala ang malakas na hangin, mabilis na nilapitan ni Baste ang matandang si Seryo. Sinuntok niya ito ng malakas sa dibdib. Nang makita ni Baste na sumuka na ng dugo ang pinuno ng mga aswang, ginamit naman niya ang kaliwang kamao niya. Sinuntok niya ulit si Mang Seryo at sa pagkakataong yon ay tumilapon na ang matanda. Sumadsad pa ito sa lupa at saka tumama sa pader ng bahay. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng matalo na isang bata lang. Hindi na bata ang isang batang kinapitan ng malakas na mutya. Una pa lang, ay alam niyo na yun dapat. Tuwang-tuwa ang matandang si Seryo. Bagay na ikinugulo naman ang isipan ng tatlong lalaki. Habang si Baste naman nakatingin lang sa nakahigang si Seryo. Akala niyo ba matatapos na ang angkan naming mga aswang kapag pinaslang niyo ako? Hindi! Isa lang akong sanga. Hindi niyo pa nahahanap ang puno. Kung kinakailangan na baliin namin ang sanga ng puno na sinasabi mo, gagawin ko yun ng paulit-ulit. Nilapitan ni Baste si Mang Seryo. Hinawakan niya ang matanda sa kwelyo at pinaupo. Isinandal niya yun sa pader. Unti-unting pumikit ang matandang si Seryo. Buong akala nila
ay patay na ang matandang aswang. Pero pagtalikod ni Baste, bigla na lamang yung tumayo at takmang kakagatin nito ang bata. Pero mabilis na nakailag si Baste at saka nagpakawala ng suntok. Sa lakas ng pagkakasuntok niya sa dibdib ni Mang Seryo, lumabas ang buto nito sa likuran. Dahil doon, bumagsak agad ito at sunod-sunod na sumuka ng dugo. Nakatingin ito kay Baste. Mga ilang sandali lang ay nalagutan na ito ng hininga. Lumapit naman sila Tommy sa kanya. Sinilaban nila ng apoy ang katawan ni Mang Seryo. Natapos na natin ang laban. Nagtagumpay na tayo. Magkakahalong emosyon ang nararamdaman nila sa mga sandaling ito. Masaya sila dahil sa wakas, napigilan na nila ang kasamaan ng mga aswang. Malungkot din dahil sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi may kakaila na marami din buhay ang nawala. Pagod na pagod ang kanilang katawan ng mga sandaling yon. Lupaypay sila nang makabalik na rin sila ng baryo. Napaiga na lamang sila sa bakuran. Napatingin sa kalangitan at sa mga bituin. Sa wakas, makakatulog na rin ang maimbing. Kung nasaan man ang mga magulang natin, alam kong masaya na sila ngayon. Sana wala nang aswang dito sa atin, oh. Ang hirap ng ginagawa natin eh. Kung sakali mang may aswang pa rin dito, hindi pa rin ako titigil na gawin ang tungkulin ko bilang tagapangalaga ng mutya ng Bulalakaw. Hindi matatapos ang tungkulin natin sa isang tagumpay lang. Magpapatuloy ito hanggat hindi pa tayo nakakasigurado na wala nang aswang sa bansang ito. Hanip, parang matanda ka na talaga magsalita ngayon ha. Tama na muna siguro yung usapan na ganito. Tumayo na tayo at gamutin natin ang mga galos natin. Kinaumagahan, bumalik na si Waldo at Baste sa kanilang baryo. Maging sa kanilang baryo, pumutok din ang balita na si Baste at ang 3 binata ang nakatalo sa mga aswang. Dahil dito, nakilala sila sa kanilang kabayanihan. Marami ang humanga sa kanila. Habang naglalakad, nakita nila si Mang Erning. Hindi makatingin ng maayos sa kanila. Pero pasimple itong tumango at ngumiti. Ngumiti na lang din si Baste. Noong mga sandaling yon, sinabi niya sa kanyang sarili na handa na niyang kalimutan ang masamang nakaraan niya. Gusto niyang simulan ang kanyang bagong buhay kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Wakas. Mula nang mamatay